Sa araw mismo ng iyong kasal, ay nagpalabas ka ng isang video na hindi angkop sa mga bata. Sa una, akala ng mga kamag-anak at kaibigan mo na napakagarbo ng iyong gimmick. Pero nang tingnang mabuti, lumabas na ang babae sa video. Ay ang mismong ikakasal ngayon, si Liu Ruyan. At ang lalaki ay hindi ikaw. Habang nagugulat ang lahat, napansin nilang wala pa pala ang ikakasal na si Liu Ruyan. Sa gitna ng nagtatakang mga mata ng mga kamag-anak at kaibigan, itinaas mo ang mikropono. At tinawagan si Liu Ruyan. Sa unang tawag, hindi niya ito sinagot. Hindi ka sumuko. Tinawagan mo ulit. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng ilang ring ay sinagot din niya. Malinaw na naririnig ang busina mula sa kabilang linya. Ang mga bisita ay malinaw ring naririnig ang ugong ng makina. Nagbubulungan ang lahat. Bakit kaya nagmamaneho si Liu Ruyan? Tatakas na ba sa kasal ang dalaga ng pamilya Liu? Kalmado kang nagtanong. Nasaan ka? Bakit ka umalis? Inis na sagot ni Liu Ruyan. May mahalaga akong dapat asikasuhin. Maaaring ipagpaliban ang engagement party. Pilit mong tanong. Anong mahalagang bagay? Ang mas mahalaga pa kaysa sa ating engagement party. At ang galit at inis na boses ni Liu Ruyan ay narinig mula sa telepono. Sabi ko nga, ipagpapaliban na lang. Nagmamaneho ako. Mamaya na ako tatawag. Sumigaw ka. Ipagpapaliban. Basta mo na lang sabihin yan. Ano sa tingin mo ang buong venue na ito at ang mga bisitang galing pa sa malayo? Ano sa tingin mo ang mga ito? At ano sa tingin mo ang pamilya ko, ang pamilya Chen? 6 na buwan kong pinaghandaan ang engagement party na ito. Isang ipagpaliban lang ang masasabi mo. Sa huli, sinabi mo, kahit na masira pa ang iyong reputasyon. Kanino mo ipagpapaliban? Ako pa rin ba ang nobyo? Pagkasabi mo nito, natahimik ang buong bulwagan. Nagulat din si Liu Ruyan. At nag-alinlangan kung ito pa ba ang dating sunod-sunuran na si Chen mo. Chen mo, ano ba yung pinagsasabi mo? Gusto mo bang umatras sa kasal? Sa tingin ko, hindi ako ang gustong umatras sa kasal. Sinabi ko na sa'yo, kailangan ko munang pumunta sa ospital. May naghihintay doon na kailangan ng tulong. Umiti ka ng mapakla. Doktor ka ba? Makakatulong ka ba kung pupunta ka doon? Kung gayon, sabihin mo sa akin. Sino ang nakaratay sa ospital? Malapit na ba siyang mamatay? Hindi na ba talaga siya makapaghihintay? Kailangan mo pang umalis habang nagaganap ang seremonya. Ang mga tao sa ibaba ng entablado, bili-bili pati ang pamilya Liu ay nagtataka. Sa ganitong kritikal na sandali, sino ang may ganoong karisma? Para mapaalis ang kilalang napakataas na uring dalaga ng pamilya Liu. Para umalis sa oras na ito. At personal na magmaneho papunta sa ospital. Kasunod nito, narinig na lamang na malamig na sinabi ni Liu Ruyan. Ang aking assistant, si Ifan. Nang marinig ang dalawang salitang ito, ang mga tao sa ibaba ng entablado ay tuluyang nagkagulo. Hindi ba't si Ifan ang assistant ni President Liu? Personal siyang tinanggap ni President Liu pagkatapos niyang magtapos. Sinasabing mas gwapo pa si Ifan kay Panan. At napakalapit siya sa dalaga ng pamilya Liu. Para silang matalik na magkaibigan. Kailan pa nagkaroon ng lalaking matalik na kaibigan sa mga mayayamang pamilya? Nang makita ang bulong-bulungan sa paligid, hindi na nakatiis ang matandang babae ng pamilya Liu, si Liu Huiqin. Agad siyang nag-utos na may umakyat para agawin ang iyong cellphone. Pero matagal mo nang naayos ang lahat. Nagbayad ka ng 10 yuan para umarkila ng 200 matitikas na binata para magbantay. Nagtanong ka pa. Anong nangyari sa kanya? Ngayon ba ay trangkaso at lagnat? O nabangga ng bisikleta? Matagal ko nang pinaghihinalaan ang relasyon ninyong dalawa. Sino ba talaga ang presidente ng pamilya Liu? Kung isa lamang siyang maliit na assistant, magagawa ka bang talikuran ng iyong fiant? Para magmadaling magsilbi sa kanya? Bili-bili Chen mo, maaari ba, huwag kang magsalita ng nakakasakit. Siya ay aking assistant. At kaibigan ko rin. Hindi mo siya iginagalang. Ibig sabihin ay hindi mo ako ginagalang. Nang marinig mo yon, biglang kumabog ang puso mo. Alam mo ba ang kahihinatnan ng hindi paggalang sa assistant na yon? Pagkawasak ng pamilya at pagkamatay. Pagkamatay sa lugar. Dahil kay Yefan kaya ka namatay ng maaga. Ngayon na nagbalik buhay ka. Gagawin mo, hakbang-hakbang, ang magkasintahang iyan. Na maging kahiya-hiya ang kanilang pangalan. At maging kasuklam-suklam magpakailanman. Ang pagpapasikat sa kanila ang unang hakbang ng plano. Pagkasabi nito, nagpatuloy ka sa pagsasalita. Mukhang ang kaibigan mong ito ay mas mahalaga pa kaysa sa aking magiging asawa. Kung gayon, pumili ka. Ako o si Ifan. Sino ang pipiliin mo? Hindi inasahan ni Liu Ruyan na sasabihin mo ang mga salitang iyon. Napipilitin mo siya sa ganoong sitwasyon. Sa puso niya, siya at si Ifan ay parang magkapatid. Iniisip mo ang relasyon nila sa ganitong kasamaan. Sagutin mo ako. Sino ang pipiliin mo? Sa sandaling ito, patuloy ka pa ring nanunuligsa.
Si Liu Ruyan ay tahimik na nagkumpara. Napagtanto na parang mas naintindihan siya ni Yifan. At ginagawa ang lahat para mapasaya siya. Bigla niyang nasabi, Yifan. Pagkasabi niya nito, agad niyang ibinaba ang telepono. Nagmamadaling pumunta sa ospital. Ngunit pagkasabi niya ng mga salitang iyon, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang sakit sa puso. Na parang may isang napakahalagang tao na umaalis sa kanya. Sa kabilang banda, lahat ng kamag-anak at kaibigan sa baba. Matapos marinig mismo ang kanyang pinili. Wala nang nagsalita ng mabuti tungkol sa kanya. Ang imahe ng malamig na diyosa ay nawasak. Si Lola Liu ay nakaramdam ng hindi pa naganap na kahihiyan. Galit siya kay Liu Ruyan dahil sa kanyang kawalan ng ambisyon. At lalo ka pang sinisi dahil sa iyong walang awang pagtrato. Napalakihin ang usapin sa harap ng napakaraming tao. Pagkatapos, tinawag niya ang katulong ng pamilya Liu. Hanapin mo ang walang utang na loob na babaeng iyon. Agad-agad. Kung patay na si Yifan, patay na. Kung hindi pa siya patay, hayaan nating mabangga talaga siya hanggang mamatay. Kasabay nito, bili-bili. Nakarating na si Liu Ruyan sa ospital. Suot niya ang isang napakaputing damit pangkasal. Bili-bili na tumatakbo sa pasilyo ng ospital. Wala pang nakakita ng nobya na nakasuot ng damit pangkasal sa ospital. Hula ng lahat kung ano ang nangyayari. Ang ilang mga babaeng mapagmahal ay nakapag-isip na ng isang malaking aksidente sa sasakyan. Ang nobyo ng magandang babaeng ito ay malamang na malubha ang sakit. May sakit na hindi nagagaling. Marahil ay hindi na siya aabot pa ngayong gabi. Kaya ang kanyang nobya ay nakasuot ng damit pangkasal. Para samahan siya sa kanyang huling sandali. Sa pag-isip na ito, ang ilang mga babae ay nagmadaling kumuha ng kanilang mga cellphone para kumuha ng litrato. At ay post ito online. Sa nakaraang buhay, dahil sa pagkalat ng opinyon ng publiko online. Pagkatapos na maipahayag ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot, magdamag kang magdadala ng sungay. Matapos tumakas si Liu Ruyan sa kasal noong nakaraang buhay. Bagaman pinagalitan ng husto ng pamilya Liu si Liu Ruyan, at nagbabalak na parusahan si Yifan. Ngunit pinrotektahan pa rin siya ni Liu Ruyan na ikamamatay niya. At ikaw, na isang sunod-sunuran, ay natural na pinili na magpatawad. Ang iyong pag-ibig ay inilarawan ng mga keyboard warrior sa internet bilang isang bully na anak, na nagnakaw ng pag-ibig, gamit ang kapangyarihan ng pamilya para apihin ang pamilya Liu. At pilitin ang pamilya Liu na ipakasal ang kanilang anak na babae. Ikaw ang sumira sa pagitan ni Liu Ruyan at Yifan. At si Yifan ay nabuhay ng matatag tulad ng isang pangunahing karakter sa isang nobela. Bagaman may pagdaramdam, mahal pa rin niya si Liu Ruyan. Palaging nagbabantay sa kanyang tabi. Sa mata ng mundo, ikaw ang pinakamasamang kontrabida. Bili-bili alam ni Liu Ruyan ang lahat ng ito. Ngunit hindi kanya ipinagtanggol. Pinangalagaan lamang niya ang reputasyon ni Yifan. Wala ka sa kanyang paningin. Sa sandaling ito, sa lugar ng kasalan, hawak mo ang mikropono. At sinabi ng may pagmamahal sa mga nasa ibaba ng entablado. Yamang nakagawa na ng pagpili ang panganay na anak ng pamilya Liu. Kung gayon, pagbibigyan ko siya. Bagaman hindi alam ni Liu Huiqin kung ano ang iyong sasabihin. Ngunit nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Ipinangako niyang pipigilan ako sa pagsasalita. Buhat niya ang kanyang matandang katawan. Lumapit sa entablado para pigilan ako at sinabi, Chen mo, kung may problema. Bili-bili, pag-usapan natin ng sarilinan bilang pamilya. Bata pa si Ruyan. Hindi pa gaanong marunong at nagkamali. Ituturo namin sa kanya. Bumaba ka at ibigay mo sa akin ang mikropono. Tinitigan mo si Liu Huiqin sa iyong harapan. Ang taong tinawag mong lola sa loob ng maraming taon. Bahagya kang natigilan. Ang kanang Chen ay laging kakaunti ang miyembro. Bago ka pa man ipinanganak, pumanaw na ang iyong lolo at lola. Namatay rin ang iyong mga magulang sa isang aksidente noong high school ka. Ang malaking angkan ng Chen. Sa huli ay ikaw na lang ang natira para magtaguyod nito. Noong panahong iyon, ang angkan ng Liu ang nagbigay sa iyo ng pag-aalaga at init. Gayunpaman, ang ginawa ng angkan ng Liu ay laging may nakatagong layunin. Ang layunin nito ay ang kunin ang lahat ng ari-arian ng angkan ng Chen. Sa ikalawang buhay na ito, bili-bili, hinding-hindi mo hahayaang maulit ang ganitong kasaysayan. Ginang Liu. Liu ang apelyido mo. Chen ang apelyido ko. Paano natin masasabing pamilya tayo? Matapos magdesisyon ng iyong apo, hindi ako ang magiging manugang ng iyong apo, kundi si Yifan. At ngayon, ako ay nakikipag-usap sa iyo bilang pinuno ng angkan ng Chen. Kausap ka. Nang makita ni Liu Huiqin na hindi gumana ang kanyang emosyonal na pangangatwiran, tiningnan niya ang taong nasa entablado ng may kawalan ng pag-asa. At humarap ka sa mga tao sa ibaba ng entablado at sinabing may paghingi ng tawad. Pasensya na po. Sa pagkuha ng oras ninyo, para dumalo sa aking engagement party by. Ngunit ito ay naging isang gulo. Ulitin ko na lang. Handa akong magparaya.
Dahil mayroon ng ibang mahal ang dalagang anak ng angkan ng Liu. Paano ko siya agawin? Simula ngayon, kinakansela ko ang aking engagement kay Liu Ruyan. Pagkatapos mong sabihin yon, Bili-Bili, ang dating biyanan mo na si Qinhai ay biglang nagkaroon ng lakas ng loob. Diretso siyang umakyat sa entablado. Para pigilan kang kanselahin ang engagement. Hindi ako papayag. Wala kang karapatang magdesisyon nito, Chen Mo. Ginoong Qin, ano nang dahilan mo para tumutol? Nakapili na ang anak mo. Pinuntahan ang kanyang sariling pag-ibig. Ano nang gagawin ko? Ipadakip ko ba at ikulong ang anak mo? Ang mga bagay na immoral at labag sa batas. Kailanman ay hindi gagawin ng pamilya Chen. Hindi rin ito pinahihintulutan ng aking pagpapalaki. Ang mga sinabi mo ay parang sinampal ang pamilya Liu. Parang sinasabi mong walang pinag-aralan ang pamilya Liu. Ang anak na pinalaki ay walang kahihiyan. Namumula ang mukha ni Qinhai at nagpatuloy sa pagsasalita. Chen Mo, siguradong hindi alam ni Ruyan na ang resulta ng pagpiling ito ay ang pagkakansela ng kasal. Kung alam niya lang, siguradong babalik siya. Bigyan mo pa sana siya ng isa pang pagkakataon. Sa harap ng pakiusap ni Qinhai, nangungutya kang umiti at dahan-dahang umiling. Ginoong Qin, paano mo nalaman na hindi ko siya binigyan ng pagkakataon? Siya mismo ang sumira sa kanyang sariling daan. Nakalimutan mo na ba ang video bago magsimula ang kasal? Malinaw na matagal nang nagkaroon ng relasyon ang anak mo at si Yefan. Ano pa ang silbi ng pagtutol mo? Nakahiga pa sa ospital ang iyong magiging manugang. Sa tingin ko, mas mabuting magpakita ka na lang doon at mag-alala. Ginang Liu, kukuha pa rin ba kayo ng manugang na lalaki sa inyong ikatlong henerasyon? Kung ganito, sana sinabi niyo agad. Dapat umalis na ako noon pa lang. Para hindi na lumaki ang gulo. Hindi inaasahan ng mga bisita na magiging kalmado ka. Napakataas ng iyong karisma. Paano papayagan ni Qinhai na mawala ang ganito kahusay na manugang? Gusto pa rin niyang kumilos. Lumapit siya sa iyo at mahinang nagsalita. Chen Mo, ganyan talaga ang kasal sa mga mayayamang pamilya. Maglaro ka. Si Ruyan ay sumama sa iyo ng maraming taon. Hindi mo pwedeng basta na lang siyang iwan. Nalito lang siya. Patawarin mo na siya. Kapag pinakasalan mo siya, parang nakuha mo na ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Liu. Alalahanin mo ang ating pinagsamahan at ang kayamanan na ito. Kalimutan na lang natin ang tungkol sa pagkansela ng kasal. Kung ano ang iniisip mo, kung ang utak ba ng dating biyanan mo ay kinain ng aso. Matapos gawin ang mga bagay sa ganitong paraan, gusto pa ring tiisin mo ang pagkasuklam. Isa pa, ikaw at si Liu Ruyan ay malinis pa rin. Maliban sa yakap at halik, wala nang ibang nagawa. Minsan kang nagsuot ng sungay na ito, ngunit hindi na mangyayari pang muli. Maraming pera ang angkan ng Chen. Hindi namin kailangan ng ibibigay ng angkan ng Liu. Tamang-tama, ipapahayag ko ngayon ang pangalawang bagay. Simula ngayon, hindi na magiging estratehikong kasosyo ng angkan ng Liu ang angkan ng Chen. Matapos makumpleto ang kasalukuyang proyekto, hindi na makikipagpirmahan ng bagong proyekto sa angkan ng Liu. Hindi lang si Qinhai ang natulala. Hindi rin nakatayo ng tuwid si Liu Huiqin dahil sa takot. Dahil sa galit. Diretsong nahimatay si Liu Huiqin sa lupa. Dalhin ang matandang babae sa ospital. Nagmamadaling inalalayan ng mga miyembro ng angkan ng Liu si Liu Huiqin. At inilayo siya sa lugar. Nang makita ito ni Qinhai, umiling siya ng mariin at sumunod ding umalis. Habang ikaw ay nanatili sa lugar upang aliwin ang mga panauhin. Matapos umalis ang mga tao sa hating gabi, kumupas ang ingay. Bumalik sa katahimikan ang angkan ng Chen. Ngunit nagtatago sa ilalim ng katahimikang ito ang malalaking alon. Bumalik kayo ni Shen Yuchu sa sala. Umiinom ng tsaa para mawala ang lasa ng alak. Tahimik. Si Shen Yuchu ay parang isang rosas sa kalagitnaan ng taglagas. Bagaman hindi magarbo, ngunit naglalabas ng isang hindi mapigilang alindog. Kung si Liu Ruyan ay isang Ice Mountain Snow Lotus, mas parang itim na rosas si Shen Yuchu. Mas matanda si Shen Yuchu sa iyo ng 3 o 4 na taon. Hindi pa katagal nang ampunin siya ng angkan ng Chen. Nabuntis ang nanay ko sa iyo. Bagaman mayroon ng ikaw ang angkan ng Chen, ngunit hindi kinamuhian ng angkan ng Chen ang ampon na si Shen Yuchu. Itinuring pa rin siyang tunay na anak. Si Shen Yuchu sa huli ang bumuwag sa katahimikan. Chen Mo, balak mo na bang hayaan na lang ito? Ganoon na lang ang ginawa ni Liu Ruyan sa iyo. Hindi ko na talaga matiis. Paano niya nagawang suklian ng ganito ang wagas mong pagmamahal? Bili-bili habang nagsasalita si Shen Yuchu, napahagulhol na siya. Ngayon, hindi ka na nagpapanggap na walang pakialam. Ang buo mong pagkatao ay parang gumuho at napaupo sa silya. Walang buhay ang mga mata. Lungkot, kawalan ng pag-asa, kawalan ng kakayahan. Bili-bili at hindi makapaniwala. Mula nang muling mabuhay, bili-bili. Hindi ka pa rin makapaniwala na magagawa sa iyo ito ni Liu Ruyan, bili-bili.
Ang kahihiyang idinulot sa iyo ng pagtaka sa kasal ay isa lamang maliit na bahagi. Ang mga tiniis mo ay hindi lamang ang mga ito ngayong araw, Bili-Bili. Kung ikukumpara sa 10 taon na ang nakalipas, nang gawin ni Liu Ruyan ang lahat para makaganti kay Yefan. Direkta kanyang ginawang isang vegetable. Pagpapagaan mo ng loob. Ate, hindi dito magtatapos ang bagay na ito. Pangalawa lamang si Liu Ruyan. Pagbabayaran ng pamilya Liu ang kanyang pinili. Sa tingin mo, para sa isang babae. Bili-Bili, ano ang pinakamahalaga? Bili-Bili, bago pa man makasagot si Shen Yuchu. Patuloy mo ang pagsasalita, Bili-Bili. Bili-Bili, ngayon, direktang kong isisiwalat ang mga litrato ng panloloko ni Liu Ruyan. Sa madla. Kahit na matalo ako ng 1,000, masasaktan din ako ng 800. Bili-Bili, pero si Liu Ruyan sa buong buhay niya. Huwag na siyang umasang makapagpakasal sa sinumang mayaman. Hindi papayagan ng pamilya Liu na magsama sina Liu Ruyan at Yefan. Hindi natin kailangang kumilos. Ang pamilya Liu na mismo ang mag-aayos sa kanilang dalawa. At kailangan lamang nating kalabanin ang pamilya Liu. Gusto kong wasakin ang pamilya Liu. Bili-Bili, ika'y galit na galit habang hawak ang tasa ng tsa. Ang mga mata mo ay nagpapakita ng karahasan at pagiging malupit. Nakakatakot. Hindi ka pa nakita ni Shen Yuchu na ganito. Pakiramdam niya ay parang nagbago ka ng anyo. Side Chen mo. Bili-Bili, palagi kitang susuportahan. Ang pamilya Chen ang iyong magiging sandalan. Pagbabayaran nila ang lahat ng ito ng 10 beses. Lumapit sa iyo si Shen Yuchu. At hinawakan ang iyong noo. Katulad noong bata pa kayo. At tinitigan mo ang mukha na labis mong pinanabikan. Bili-Bili, nang maging vegetable ka sa nakaraang buhay. Araw-araw kang inaalagaan ni Shen Yuchu. Siya mismo ang nagbibigay lunas, nagmamasahe at nangangalaga sa iyo. Ikwento sa iyong tainga ang mga nangyayari sa labas. Sa huli, hahaplusin pa ang iyong ulo. Hindi mo mapigilang tumayo at yakapin si Shen Yuchu. Hindi mo alam sa nakaraang buhay. Bili-Bili, hindi mo alam sa nakaraang buhay. Bili-Bili, kung saan dinala ni Liu Ruyan si Shen Yuchu. Bili-Bili, kung saan dinala ni Liu Ruyan si Shen Yuchu. Bili-Bili, at kung ano ang naging kahihinatnan. Hanggang sa iyong kamatayan, pinagsisihan mo kung bakit mo minahal si Liu Ruyan. At hinayaan siyang saktan ang iyong mga mahal sa buhay. Pinayuhan mo ang iyong sarili. Na sa buhay na ito, ang tanging hindi mo dapat bigyan ay si Shen Yuchu. Inilibing mo ang iyong ulo sa pagitan ng leeg ni Shen Yuchu. Inaamoy ang pamilyar na amoy. Ang pakiramdam na ito ng pagkawala at pagkabawi ay nagpabagsak sa iyo. Umiyak ka ng walang pigil. Nagulat si Shen Yuchu sa bigla mong pagyakap. Nanigas ang kanyang katawan. Sa loob ng maraming taon, hindi na sila nagkayakap muli mula nang lumaki. Dapat mong malaman. Maaari mong sabihin na ikaw ay pinalaki ni Shen Yuchu. Simula pagkabata, sumusunod ka sa likuran ni Shen Yuchu. Hanggang sa lumaki ka at nakilala si Liu Ruyan. Dahil kay Liu Ruyan, lumayo ka kay Shen Yuchu. Narinig ni Shen Yuchu ang iyong pag-iyak. Akala niya ay hindi mo pa rin kayang kalimutan si Liu Ruyan. Nanginig ang kanyang puso at niyakap ka pabalik. Haplos-haplos ang iyong batok. Katulad noong bata ka pa. Bili-Bili, inaaliw ang umiiyak na nakababatang kapatid. Umiyak ka ng umiyak. Ibinuhos ang iyong pagkabagabag. Mas gumanda ang iyong pakiramdam. Nagkaroon ng mas maraming sigla. Bili-Bili, ate, magpahinga ka na ng maaga. Bukas, pupunta tayo sa kumpanya. Marami pa tayong dapat asikasuhin. Pagkasabi mo nito, naglakad ka palabas. Saan ka pupunta? Bili-Bili, gabi na. Bili-Bili, bakit kailangan mo pang umalis? Tanong ni Shen Yuchu. Bili-Bili, pupunta ako sa bahay kasal. May mga bagay akong kailangang kunin pabalik, Bili-Bili. Bili-Bili, iyon ang mga pamana ni mama at papa. Hindi maaaring iwan kay Liu Ruyan. Paliwanag mo. Alam na hindi ka nagsisisi at pupuntahan si Liu Ruyan. Hindi na nagsalita pa si Shen Yuchu. Inayos niya na may maghatid sa iyo palayo sa angkan ng mga Chen. Pagkaalis mo, suminghal si Shen Yuchu. Pamilya Liu, oras na para pagbayarin namin kayo. Hindi basta palamuti si Shen Yuchu. Sa edad na 22, nagawa niyang itaguyod ang angkan ng mga Chen. At panatilihin itong matatag. Sapat na patunay ng kanyang kakayahan. Kung hindi dahil sa pagpapabaya mo noong nakaraang buhay. At direktang inagaw ang karapatan ni Shen Yuchu. Paano kaya napasa kamay ng pamilya Liu ang negosyo ng mga Chen? At nahulog pa si Shen Yuchu sa kamay ni Liu Ruyan. Ang Tianhai Pavilion ay isang subdibisyon na binuo ng pamilya Liu. At dito rin matatagpuan ang inyong bahay ni Liu Ruyan. Binuksan mo ang pinto. Diretso kang pumasok sa villa. Tinitingnan ang pamilyar ngunit kakaibang silid. Halo-halo ang iyong nararamdaman. Lumukso ang iyong puso sa kalungkutan. Ang totoo, plano mong tumira sa lumang bahay ng mga Chen pagkatapos ng kasal. Ngunit hindi pumayag si Liu Ruyan. Hindi niya gusto ang estilo ng lumang bahay.
At sakto namang natapos ang subdibisyon na binuo ng pamilya Liu. Kaya't pinabili ka ni Liu Ruyan ng bahay dito. Number Villa. Ang pinakamagandang lot sa Tianhai Pavilion. Nagkakahalaga ng 150 milyong yuan. At dahil din sa iyong pangunguna, ang dating humihinang subdibisyon ay muling nabuhay. Ang iyong mga kaibigan mula sa mga mayayamang pamilya ay nagtuloy-tuloy din sa pagbili ng bahay dito. Sino ba naman ang hindi gustong mapalapit sa pamilya Chen? Pagkatapos ay gumastos ka pa ng 50 milyon para sa pagpapaganda. Ang estilo ng dekorasyon ay ayon sa kagustuhan ni Liu Ruyan. 6 na buwang pagpapaganda. Palagi kang nagbabantay. Iniisip mo, ito ang lugar kung saan kayo maninirahan habang buhay. Hindi ito maaaring magkaroon ng kahit anong kapintasan. Ngunit sa huli ay napunta lamang kay Yefan. Pagkatapos mong maging vegetable, ipinabalik ka ni Liu Ruyan sa lumang bahay ng mga Chen. At dito naman ibinigay ni Liu Ruyan kay Yefan. Marahil, kaya siguro ipinamigay ni Liu Ruyan ang bahay kay Yefan. Kaya kanya pinaalis. Hindi mo alam nang maging vegetable ka. Kung ang bahay na pinaghirapan mong ipagawa ay naging pugad ng pag-ibig ni Liu Ruyan at Yefan, nagtalik ba ang dalawa sa kanilang kama sa kasal? Ito rin ang dahilan ng pagsabog ni Shen Yuchu. Dinala ang mga tauhan para makipag-away. Ginawang paralisado si Yefan. Nagdulot din ito ng kamatayan kay Shen Yuchu. Sa pag-iisip nito, ramdam mo ang sakit na parang sinaksak ng kutsilyo ang puso mo. Bumulwak ang isang bugso ng dugo. Kumalat ang pulang dugo sa puting alpombra ng sala. Napakasakit sa mata. Nawalan ka rin ng malay sa sahig dahil sa labis na kalungkutan. Sentro ng ospital ng Hangcheng. Sa mga sandaling ito, si Liu Ruyan ay hindi pa rin alam na siya ay magiging sentro ng atensyon ng publiko sa buong Hangcheng. Nagbabantay siya sa kama ni Yefan. Hawak ang mga kamay ni Yefan. Habang nakatingin kay Yefan na nakahiga sa kama na may maputlang mukha. Labis siyang nasasaktan. Sa kabutihang palad, okay lang si Yefan. Gasgas lang ang natamo ni Yefan. Walang internal na pinsala. Ngunit nahimatay ang lalaki ng mabangga. Hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Si Liu Ruyan ay nagbantay sa kama sa loob ng mahigit 2 oras. Hindi man lang kumurap. Wala siyang kamalayan sa nangyari sa lumang bahay ng pamilya Chen. Lalo na't hindi niya alam na isa na siyang tanyag na tao sa buong Hangcheng. Ngunit ang pagiging tanyag na tao na ito ay hindi gaanong kaluwalhasyan. Dati, pumasok siya sa ospital para hanapin si Yefan. Ipinaskil ito online. Ang opinyon ng publiko sa online ay napakalawak. Pinupuri pa rin ang kanilang kahanga-hangang pag-ibig. Habang pinupuri ng mga netizens ang kagandahan ni Liu Ruyan. Mabilis na kumalat ang bagay na ito. Puno ng pagbati ng mga netizens ang online. Sayang, mabilis na bumaliktad ang mga pangyayari. Ang mga dumalo sa iyong engagement party. Alam ang katotohanan. Nagpalit sila ng bersyon online. Hindi naman ganoon. Hoy, hindi naman ganoon. Anong kalokohan at walang kwentang bagay yan? Hindi naman ganoon. Ang babaeng ito ay nagngangalang Liu Ruyan. Ang panganay na anak ng pamilya Liu sa Hangcheng. At ang nasa ospital ay ang kanyang assistant na si Yefan. Ngayong gabi ang kanyang engagement party sa anak ng pamilya Chen. Iniwan niya ang kanyang fiancé na si Chen Mo sa lugar ng kasal. Kaya't suot ang kanyang wedding gown. Pumunta siya sa ospital para makita ang kanyang lihim na kalaguyo. Nasaan ang kasintahan? Kayong mga taong asot pusa, nagawa niyo pang magbigay ng pagbati dito. Para akong nabulag. Pinagalit niyo ako ng sobra, dumugo na ang ilong ko. Ang netizen na ito, ikaw at si Liu Ruyan, pati na rin si Yefan, ay isinapubliko ang lahat sa internet. Inilathala at idinikit pa ang mga larawan ng engagement party sa internet. Sa mga larawan, kitang-kita na nag-iisa kang nakatayo sa entablado. Sa bili-bili, ang iyong gwapong mukha ay puno ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Sa bili-bili at sa likod ng entablado sa screen. Sa bili-bili ay naroon mismo ang larawan ni Liu Ruyan na nakasuot ng nightgown. Kasama si Yefan sa loob ng silid. Malinaw ang lohika. Tiyak ang ebidensya. Pinatutunayan ang katotohanan ng panloloko ni Liu Ruyan kay Yefan. Mas mabuting maghiwalay na lang. Biglang nagbago ang opinyon ng publiko. Hindi alam ni Liu Ruyan na nagkagulo na ang internet. Pagkapasok sa ospital, ay pinatay niya ang kanyang cellphone. Dahil may mga tumatawag sa kanya. Natatakot siyang makaabala kay Yefan sa kanyang pagpapahinga. May isa pang dahilan. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa kanyang pamilya. At sa pamilya Chen. Kaya pinatay na lang niya ito para matahimik. Sa kanyang pananaw, nahihirapan lang tanggapin ni Chen Mo ang nangyari. Kapag nakabalik siya at nakapagpaliwanag ng harapan, ay mapapakalma niya si Chen Mo. Hanggat hindi nagagalit si Chen Mo at pinatawad siya, ay hindi siya pagalitan ng pamilya Liu. Kapag may panahon, ay papagsusori niya ng husto si Chen Mo. At papakiusapan niya itong mag-propose ulit sa kanya. Kapag masaya na siya,
ay patatawarin niya ang pagiging mapanghusga ni Chen Mo ngayong araw. At pagkatapos ay diretsong pakakasalan si Chen Mo. Pinapili pa talaga niya ako. Hindi ko siya papansinin sa loob ng 1 linggo. Tuturuan ko siya ng leksyon. Maglakas loob bang gawin ito sa prinsesa na ito? Pero pakakasalan ko pa rin siya. Sa kasal, gagawin kong best man si Yefan. Pagkatapos ng kasal, gusto kong magkaroon ng 2 anak. Gusto kong magkaroon ng isang batang lalaki na apelyido ay Liu. Desidido na ako. Ganyan na siya palagi sa inyong pagsasama sa loob ng maraming taon. Palagi na siyang ganyan. Kahit gaano pa kalala ang nagawa niya. Basta't nakatayo siya sa harap mo, mapapatawad mo siya. Sino ba naman siya para hindi mo patawarin, isa siyang prinsesa. At ikaw ang kanyang tagapagligtas. Pero sa pagkakataong ito, mukhang nagkamali siya ng akala. Ang kanyang tagapagligtas ay patay na. Siya mismo ang pumatay. Nagpapantasya pa rin si Liu Ruyan. Biglang bumukas ang pinto. Nagulat si Liu Ruyan. At si Yefan na nasa kama ay nagulat din. Hindi pa rin nagigising. Natatakot si Liu Ruyan na baka si Chen Mo ang nagpadala. Kaya kinakabahan siya. Hindi niya napansin ang kakaibang kilos ni Yefan. Ang dumating ay si Qin Hai. May kasama siyang ilang bodyguard. Seryoso ang kanyang mukha nang pumasok sa silid. Nang makita ni Liu Ruyan na si Qin Hai yon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Bakit ka nandito? Malamig ang tono ni Liu Ruyan. Walang paggalang sa kanyang ama sa kanyang pananalita. Mukhang sanay na si Qin Hai. Hindi siya nagalit at dahan-dahang nagsalita. Ruyan, nahimatay ang iyong lola dahil sa galit. Nakahiga siya ngayon sa katabing silid mo. Puntahan mo siya agad. Nang marinig ito ni Qin Hai, dali-daling binitawan ni Liu Ruyan ang kamay ni Yefan at tumayo. Bakit naman nahimatay si Lola dahil sa galit? Bakit hindi mo sinabi agad? Anong ginagawa ni Chen Mo? Hindi niya maayos ang mga bagay-bagay. At nahimatay pa si Lola. Hindi ba niya naisip na pakalmahin muna si Lola? Nasaan ba siya? Sumunod ba siya dito? Tatanungin ko talaga siya. Paano niya ginagawa ang mga bagay-bagay? Ang magandang mukha ni Liu Ruyan ay nagpakita ng lamig. Puno ng sisi ang kanyang mga salita. Hindi niya tiningnan si Qin Hai. Diretso siyang umalis sa silid upang puntahan ang kanyang lola. Inilagay niya ang lahat ng sisi sa iyo. Hindi man lang niya inisip na siya ang nagdulot ng problema dahil sa pagtakas niya sa kasal. Siyempre, hindi pa niya alam. Matapos niyang piliin si Yefan, ay kinansela na ang kasal. Hindi rin sinabi ni Qin Hai sa kanya. Tiningnan lamang niya si Yefan na nakahiga sa kama. At may bahagyang ngising sinabi, "Huwag kang magpanggap. Ang mga trick na yan ay lumana sa akin." Si Yefan ay nakahiga sa kama at hindi gumagalaw. Na parang tunay na walang malay. Bili-bili, sige, magpatuloy ka sa pagpapanggap. Tila may napansin si Qin Hai. Ngunit hindi niya ito direktang sinabi. Sinabi niya sa mga bodyguard, "Kayong dalawa ay manatili rito at bantayan siya. Huwag niyong hayaang lumabas siya ng silid." Sumama na rin si Qin Hai sa paglabas. At sa pagkakataong ito, ang talukap ng mata ni Yefan na nakahiga sa kama ay bahagyang gumalaw. Na tila gustong imulat ang kanyang mga mata para makita ang sitwasyon sa labas. Iminulat niya ito ng bahagya. At nakita ang 2 malalaking anino. Kaya natakot siya at nagpatuloy sa pagpapanggap na patay. Lumabas si Liu Ruyan. At gaya nga ng inaasahan, sa labas ng e-room sa tabi, nakatayo ang mga bodyguard ng pamilya Liu na may seryosong mukha. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang kanyang matandang lola na nakahiga sa kama. Na walang malay. Kaya umiyak na naman siya. Agad niyang tinanong si Wang Ma, ang personal na katulong ng kanyang lola. Anong nangyari sa lola ko? Bili-bili, bakit nangyari ito? Bili-bili, nag-aalangan si Wang Ma. Mahigit 50 taon na siyang naglilingkod sa pamilya Liu. Mula pagkabata ay kasama na niya si Liu Huiqin. Si Liu Ruyan ang nakita niyang lumaki. Hindi siya naniniwala bili-bili. Bili-bili na magagawa ni Liu Ruyan ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Bili-bili ngunit ngayon, ang katotohanan ay nasa harap na niya. Bili-bili tinalikuran ng kanyang amo ang kanyang nobyo. Bili-bili para puntahan ang kanyang assistant sa ospital. Kahit pa sa araw ng kanilang engagement. Bili-bili buntong hininga ni Wang Ma at mahinang sinabi. Bini-bini. Ang pinuno ng pamilya ay inatake dahil sa labis na galit. Walang problema. Magigising din siya mamaya. Bago pa makapagtanong si Liu Ruyan, si Liu Huiqin na nakahiga sa kama ay nakarinig ng ingay. Kaya nagising siya. Nakita ito ni Wang Ma at agad na nagmadaling alalayan si Lola Liu. Sumunod din si Liu Ruyan para tumulong. Lola, ayos lang po ba kayo? Kumusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Nasaan si Chen Mo? Nahimatay na nga po kayo. Hindi ba siya sumunod dito? Hindi man lang binanggit ni Liu Ruyan ang pagtakas niya sa kasal. Hindi niya alam na dahil sa kanya. Kaya nahimatay ang kanyang lola. Sa halip inisip niya na, hindi inalagaan ni Chen Mo ang kanyang lola. Bili-bili, nakarating na pala sa ospital si Lola.
Hindi man lang siya sumunod dito. Bili-bili pero tinulak siya ni Liu Hikin palayo. At sinabing naiinis. Lumayo ka sa akin. Wala akong apo na katulad mo. Ngayon alam na ni Liu Ruyan na nabunyag na ang lahat. Pero wala pa rin siyang pakialam. Lola, ano po ba ang sinasabi ninyo? Hindi ba't isa lamang itong engagement party? Kaya naman pwede pang magdaos ng isa pang seremonya sa susunod, hindi ba? Kakausapin ko si Chen Mo para linawin ang lahat. Tatawagan ko siya ngayon para humingi ng tawad sa inyo. Pagkatapos magsalita ni Liu Ruyan, kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ito. Para tawagan si Chen Mo. Pero agad siyang pinigilan ni Liu Hikin. Dahil alam ni Liu Hikin na hindi pa alam ni Liu Ruyan, bili-bili kung ano ang nangyari sa labas. Ipinahayag na ni Chen Mo ang pagpapawalang bisa ng kasal. Kung ganito pa rin ang tono ni Liu Ruyan, at basta na lang tatawag. Bili-bili, lalo lamang nitong painitin ang ulo ni Chen Mo. At wala nang anumang pagkakataon para magkaayos pa. Huwag ka munang tumawag. Bili-bili, pakinggan mo muna ang sasabihin ng matanda mong lola. Bili-bili, hindi naman kayang suway ni Liu Ruyan ang kanyang lola. Kaya isinilid niya muli ang kanyang cellphone. Ano po ang sasabihin niyo, lola? Sumandal si Liu Hikin sa kama. At pinapalabas si Wang Ma para isara ang pinto. Pagkaalis ni Wang Ma, sina Liu Hikin at Liu Ruyan na lang ang natira sa loob ng silid. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Hikin at biglang nagalit. Seryoso niyang sinabi, alam mo ba ang ginagawa mo? Iniisip mo ba na matanda na ako at wala ng silbi? Hindi kita mapigilan. Nagawa mo pang gumawa ng ganyang bagay na nakakahiya sa ating pamilya. Inilagay mo sa kahihiyan ang buong angkan ng mga Liu. Si Liu Ruyan ay natakot at nanginig. Ang kanyang mga luha ng pagdurusa ay bumuhos na parang baha. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Bakit galit na galit ang kanyang lola? Lola, ano po bang ginawa ko? Kung pagsasabihan niyo po ako ng ganyan, paano ko naman pong nagawang magdulot ng kahihiyan sa pamilya? Anong nangyari sa'yo? May lakas pa ng loob kang magtanong sa akin. Sabihin mo sa akin, sino ang nasa katabing kwarto? Ano ang kanyang estado sa buhay? Ano ang karapatan niyang mahiga sa na kwarto sa pinakataas na palapag? Habang nagsasalita si Liu Hikin, lalo siyang nagagalit. Nagtitimpi na siya para sa dignidad ni Liu Ruyan. Kung ibang tao ito, kanina pa siya nagmura. Bagaman hindi pa kasal si Liu Ruyan at Chen Mo, matagal na silang may kasunduan sa kasal. Ang ginagawa ngayon ni Liu Ruyan ay hindi pagiging tapat bilang babae. Sa panahon ni Liu Hikin, ang ganitong babae ay dapat itapon sa ilog na nakakulong sa kulungan ng baboy. Si Liu Ruyan ay natulala sa tanong. Hindi niya kailanman sinabi sa kanyang pamilya ang tungkol kay Yefan. Maliban kay Chen Mo, ang alam ng lahat ay katulong niya si Yefan. Pakiramdam ni Liu Ruyan ay pinagtaksilan siya. Dali-dali siyang nagtanong, Lola, paano niyo po nalaman na narito si Yefan? Si Chen Mo ba ang nagsabi sa inyo? Bakit ganyan siya? Niliwanag ko na sa kanya. Wala kaming ibang relasyon ni Yefan. Katulong ko lang si Yefan. Masyado siyang mapaghinala. Si Liu Hikin ay napatawa sa galit. Katulong? Anong klaseng katulong? Na kaya kang magpawalang bisa sa iyong engagement party sa kalagitnaan ng selebrasyon? At sino namang katulong ang nagpapa-ospital? At kailangan pang samahan ng presidente ng kumpanya sa ospital? Relasyon ba ng amo at katulong ang tawag dyan? Sino ang maniniwala? Ginagawa mo ba kaming lahat ng mga tanga? Sa harap ng pagtatanong ni Liu Hikin, hindi alam ni Liu Ruyan ang gagawin. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Liu Hikin ang relasyon niya kay Yefan. Pero sigurado siya na hindi iyon pag-ibig ng magkasintahan. Bili-bili mas malalim ang pagmamahal niya kay Yefan bilang kapatid. Pagmamahal bilang kapatid na walang relasyon sa dugo. Pero kung sasabihin niya ito, maniniwala kaya si Lola? Sa ngayon, si Chen Mo lang ang makakalutas ng problemang ito. Kung lalabas siya at magpapaliwanag para sa akin, maniniwala si Lola. Gusto na naman niyang tawagan si Chen Mo para pumunta. Bili-bili gusto na naman niyang tawagan si Chen Mo para pumunta. Pagkakita ni Liu Hikin, hindi na niya ito pinigilan. Basta sinabi niya ng walang bahid emosyon. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Hula ko, hindi sasagutin ni Chen Mo ang tawag mo ngayon. Hindi naniniwala si Liu Ruyan. Direkta siyang tumawag. Pero hindi talaga sinagot ni Chen Mo ang telepono. Dati bili-bili. Bili-bili hindi talaga ito mangyayari. Bili-bili tinatawagan niya si Chen Mo. Bili-bili hindi aabot ng 3 segundo, sasagot na agad ito. Pero ngayon, 3 beses nang tumawag si Liu Ruyan. Walang sumasagot. Nako, apo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Labis na nagdamdam si Liu Hikin. Ikinuwento niya ang mga nangyari pagkaalis niya. Isinalaysay niya ang lahat kay Liu Ruyan. Simula nang tawagan mo si Liu Ruyan, hanggang sa pagpapapili kay Liu Ruyan. At sa huli, inanunsyo mo ang pagkakansela ng kasal ninyo ni Liu Ruyan. Ang litrato lamang ni Liu Ruyan at Yefan na magkasama sa kwarto.
Hindi niya ikinuwento ang bagay na ito. Hindi na matanggap ni Liu Ruyan ang mga yon. Nang marinig ni Liu Ruyan na inanunsyo ni Chen Mo ang pagkakansela ng kasal sa publiko, nataranta siya. Hindi siya makapaniwala. Paano nangyari yon? Mahal na mahal niya ako. Paano niya kakanselahin ang kasal namin? Hindi maaari. Pupuntahan ko siya. Tatanungin ko siya kung ano ang ibig sabihin nito. Paano niya nagawang gawin ang ganitong bagay? Pagkatapos sabihin yon, akmang tatakbo palabas si Liu Ruyan. Bumalik ka. Ano nang silbi ng pagpunta mo ngayon? Tinitigan ni Liu Huiqin ang kanyang apo. Hindi na alam kung ano ang tama o mali. Sa wakas, naintindihan na niya ang kanyang pagkukulang sa pagtuturo. Ang pagkakamali sa buong pangyayari ay si Liu Ruyan. At si Chen Mo ngayon ay hindi na lamang siya kinukonsinti. Magsabi ka ng totoo kay Lola. Ano ba talaga ang relasyon ninyo ng batang lalaki sa kapitbahay? Anong antas na ba ang narating niyan? Natigilan si Liu Ruyan sa tanong ng kanyang lola. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tumigil siya at nag-atubiling sinabi, Lola, ano po ba ang sinasabi niyo? Anong relasyon mayroon kami ni Efan? Maniwala po kayo sa akin. Magkatrabaho lang po kami o kaya'y magkaibigan. Huwag po kayong maniwala sa mga pinagsasabi ni Chen Mo. Ang sinabi ko po sa telepono na pinili ko si Efan, ay nangangahulugan lamang na pupunta ako sa ospital. Hindi po nangangahulugan na sa pagitan ni Efan at Chen Mo. Ay pinili ko si Efan. Paano ko po tatalikuran si Chen Mo? Imposible pong mangyari yon. Ang huling pangungusap na sinabi ni Liu Ruyan ay totoo. Noong mga oras na yon, mas ikinagalit niya ang iyong panunuligsa. Kaya't nasabi niya ang mga salitang pinili niya si Efan nang hindi nag-isip. Ngayon na pinag-iisipan ko, parang may mali sa mga salitang iyon. Malinaw na naghuhukay ng hukay si Chen Mo para sa kanya. Para si Liu Ruyan mismo ang mahulog dito. Hindi naniniwala si Liu Huiqin sa mga kasinungalingan ni Liu Ruyan. Alam niyang hindi nagsasabi ng totoo si Liu Ruyan. Labis na nadismaya si Liu Huiqin. Sa puntong ito pa naman, nagdadahilan pa rin si Liu Ruyan. Sumakit ang dibdib niya sa galit. Liu Ruyan, sa puntong ito, hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Hindi ako naniniwala sa paliwanag mo. Lalong hindi maniniwala ang lahat ng bisita. Dapat mong malaman na ang mga bisita ngayong gabi ay mga kilalang tao. Karamihan sa kanila ay mga kasosyo ng aming pamilya. Mayroon kaming mga transaksyon sa negosyo. Kung mapatunayang nangaliwa ka, gaano kalaking kawalan ang maidudulot nito sa ating pamilya? Nagulat si Liu Ruyan. Nagtatakang nagtanong, pangangaliwa? Anong pangangaliwa? Sino pong nagsabi sa inyo na nangaliwa ako? Sino nagsabi sa iyong nagtaksil ako? At si Liu Huiqin ay hindi nagpaliwanag. Diretsong kinuha ni Liu Huiqin ang kanyang cellphone. Ipinadala niya sa kanya ang mga litrato nila ni Efan. Binuksan ni Liu Ruyan ang mga litrato at tumambad sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkabigla. Saan mo nakuha ito? Sino ang kumuha ng mga litratong ito? Huwag mo nang alamin kung saan ko nakuha ang mga litrato. Sinasabi ko sa'yo, may nangyari man sa inyo o wala. Ang Efan na yon ay tiyak na mamamatay. Kung hindi kikilos ang pamilya Chen, hindi rin siya ititira ng pamilya Liu. Siya ang pinakamalaking dungis sa buhay mo. Inaalala pa rin ni Liu Ruyan ang nangyari sa mga litrato. Narinig na lang ni Liu Ruyan si Liu Huiqin na papatayin si Efan. Dali-dali niya itong pinigilan. Hindi pwede. Hindi mo siya pwedeng galawin. Hindi ako papayag. Kung papatayin mo siya, patayin mo muna ako. Si Liu Huiqin ay nanghina sa kama. Hindi makapagsalita sa galit. Hindi pinansin ni Liu Ruyan ang reaksyon ng kanyang lola. Kailangan niyang malaman kung paano nangyari ang litratong ito. Naalala ko na. Ito yung pagpunta namin ni Efan sa business trip noong nakaraang linggo. Noong gabing iyon, pumunta siya sa kwarto ko dahil sa trabaho. Nag-usap lang kami tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa kumpanya sa loob ng kwarto. At dahil natapon niya ang kape sa akin, kaya ako nagpalit ng damit. Maniniwala po kayo sa akin. Ako po ay pinalaki ninyo. Paano ko magagawa ang mga bagay na yon? Nang marinig ito ni Liu Ruyan, si Liu Huiqin ay nag-alinlangan. Ang mga litratong ito, bagamat walang nakunan sa loob ng kwarto, pero nagkasama ang isang lalaki at babae sa isang kwarto ng hating gabi. At nagpalit pa si Liu Ruyan ng robe at inihatid si Efan sa labas. Sa kahit anong paraan mo tingnan o isipin, kahina-hinala ito. Hindi ka panipaniwala ang paliwanag ni Liu Ruyan. Nakita ni Liu Ruyan na hindi pa rin siya pinaniniwalaan ng kanyang lola. Diretsong sinabi niya, Lola, kung hindi ka pa rin naniniwala, nasa ospital tayo ngayon. Magpatawag ka ngayon ng isang doktor ng kababaihan. Ngayon ko na siya ipapa-examine. Para makita niya kung birhen pa ba ako. Nang marinig ang panunumpa ng kanyang apong babae, naniwala si Liu Huiqin ng kaunti. Ngunit lalo siyang naguluhan. Hindi naman magkasintahan ang kanyang apo at si Efan.
Bakit ganoon na lamang kung ipagtanggol ni Liu Ruyan si Yefan? Alam ni Liu Ruyan na hindi niya maitatago ang tungkol kay Yefan. Kaya't napilitan siyang sabihin ang totoo. Bili-bili, sabi ni Liu Ruyan. 1 taon na ang nakalipas nang magtrabaho si Yefan sa kumpanya ng pamilya Liu. Sa tingin niya ay okay si Yefan. Kaya't agad niyang kinuha si Yefan bilang kanyang assistant. Unti-unti, nakita niyang kakaiba si Yefan. Kumpara sa ibang nanliligaw na todo kung umibig, bili-bili, at sa walang humpay na pag-aalaga ni Chen Mo, mas naiba si Yefan. Bili-bili, at sa 3 henerasyon ng mga babae sa pamilya Liu. Bili-bili, wala silang kapatid na lalaki sa buong pamilya. Simula pagkabata, gusto niya ng isang kapatid na lalaki. At ang pagdating ni Yefan ay saktong nakatugon sa kanyang hiling. Sa loob ng 1 taon, lalong naging umaasa si Liu Ruyan kay Yefan. Bili-bili, at maging ang pagbibigay sa maraming walang katwirang hiling ni Yefan. Pagkarinig nito ni Liu Hikin, gusto niyang sampalin si Liu Ruyan. Kapatid ba yan? Saan ka nakakita ng ganyang kapatid? Walang relasyon sa dugo. Ngunit sobrang lapit sa isa't isa. Bili-bili, sino ang maniniwala kapag nalaman nila? Maliban kay Chen Mo bili-bili. Bili-bili, ang taang nabaliw sa pag-ibig. Ngunit ngayon ay hindi na siya tanga. Nagising na siya. Kaya pala ganoon na lamang kalmante si Chen Mo sa pagresolba nito. Napakaraming pagkabigo na ang naipon sa kanya. Hanggang sa nawalan na siya ng pag-asa. Ang paulit-ulit na paniniwala ay napalitan ng mas malalang gawain. Kaya't nagdesisyon siyang ipaalam sa lahat na kinakansela na niya ang kasal. Nagdadabog si Liu Hikin. At umiiyak na sinabi, ano ba ang kasalanang nagawa ng mga ninuno ng pamilya Liu? Bakit nagkaroon kami ng apo na katulad mo? Nang marinig ang sermon ng kanyang lola, labis na nasaktan si Liu Ruyan. Sa sandaling iyon, may kumatok ng malakas sa pinto. Tanong ni Qin Hai sa labas ng pinto. Ma, mayroon akong importanteng bagay na kailangan kong i-report sa inyo. Pumasok. Mabilis na lumapit si Qin Hai kay Liu Huiqin na may dalang tablet. Ma, kumalat na sa internet ang tungkol kay Ruyan. Hindi maganda ang pananaw ng publiko sa atin ngayon. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi gusto ni Liu Huiqin ang pagpapanik niya. Wala man lang siyang kakayahang magdesisyon. Mas matatag pa si Chen Mo na 20 ilang taong gulang. Anong kinakapraningan mo? Tignan mo ang walang silbi mong itsura. Pinagalitan siya ni Liu Huiqin. Mas naging sunod-sunuran si Qin Hai. Habang si Liu Ruyan naman ay nagpakita ng mapanlait na tingin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya gusto ang kanyang ama. Kung hindi lang dahil walang lalaking tagapagmana ang pamilya Liu. Ang kanyang ina. Hindi sana naghanap ng ganitong klasing lalaki para maging asawa na nakatira sa bahay ng babae. Mas kalmado pa kaming mga babae kapag may problema. At wala ring silbi si Qin Hai. Hindi man lang siya nakapagbigay ng lalaking anak sa pamilya Liu. Pagkatapos pumanaw ng kanyang ina, mas lalong kinamuhian ng pamilya Liu si Qin Hai. Sanay na si Qin Hai dito. Hindi siya nagagalit. Ma, mas maganda kung tignan niyo muna ito. Kinuha ni Liu Ruyan ang tablet. At sinimulan nilang basahin ni Liu Huiqin. Ngunit hindi pa nagtatagal. Nanginginig na sa galit si Liu Ruyan. Diretsong nahimatay si Liu Huiqin. Muling nahimatay dahil sa galit. Lumala na ang sitwasyon sa internet. Nahati ang opinyon ng publiko. Mas maraming tao ang naawa kay Chen Mo. Dahil maraming nakakaalam sa mga ginawa ni Chen Mo para kay Liu Ruyan sa mga nakaraang taon. Bili-bili. May naglabas pa ng listahan ng mga regalo ng pamilya Chen sa pamilya Liu bilang dote. Inilabas pa ang lahat. Nang makita ito ng mga netizens, wala na silang puso. Hindi na makapagpaliwanag si Liu Ruyan. Kahit aminin pa niya na magkapatid sila ni Yefan. Sino ang maniniwala? Kinukondena ng lahat si Liu Ruyan. Dinamay pa pati ang pamilya Liu. May nanawagan sa internet na huwag nang tangkilikin ang anumang produkto ng pamilya Liu. Pagbukas ng bentahan ng mga stock, ang mga taong bumili ng stock ng pamilya Liu ay ibebenta ang mga stock na hawak nila. Malinaw na. Ang bukas ay magiging isang bangungot para sa pamilya Liu. Kung ang bagay na ito ay hindi malulutas ng maayos, mahihirapan ang pamilya Liu na makaahon. Sa mga nakalipas na taon, ang mga yaman na pinaghirapan nilang makuha mula sa pamilya Chen, na nagpataas sa presyo ng stock, ay mabilis ding babagsak. Paano na ang lola? Sa wakas, natikman ni Liu Ruyan ang bunga ng kanyang mga ginawa. Nasira na ang kanyang pangalan. At pati ang pamilya Liu ay nadamay. Hindi marunong magpalaki ng anak. Anong gagawin natin? Tinanong mo ako kung anong gagawin. Paano ko malalaman kung anong gagawin? Noong gumawa ka ng desisyon noon, bakit hindi mo naisip kung darating ang araw na ito? Yue, hindi na napigilan ng matandang ginang Liu. At sinampal ng malakas si Liu Ruyan. Tinakpan ni Liu Ruyan ang kanyang mukha at umiyak ng labis. Labis na pagdadalamhati at galit. Lola, nagkamali ako.
Alam ko na nagkamali ako. Hindi kaya ako talaga gusto ni Chen mo. Hindi pwede, Lola. Ayokong umatras sa kasal. Mahal ko siya. Hindi ko siya pinagtaksilan. Hindi ako nakipagrelasyon. Si Liu Ruyan ay hindi na ang malamig na diyosa. Mataas na talahib na nyebeng lotus. Ngayon, para siyang isang inabandunang alagang hayop. Kawawa. Ngayon mo lang nalaman na nagkamali ka. Huli na. Kung gusto mong maglaro, dapat tinago mo ang buntot mo. Napakagarapal. Parang gusto mong ipaalam sa lahat na may kinukupkop kang lalaki sa labas. Ayan, ayos na. Pinatay mo ang sarili mo. At pati ang pamilya Liu ay dinamay mo. Sa pagtingin sa mga komentong ito, hindi talaga makapaniwala si Liu Huiqin na si Liu Ruyan at Ye Fan ay magkapatid. Umiyak na rin ang matandang babae. Naisip na niya na ang daang taong pamana ng pamilya Liu ay masisira. Kinapupuotan niya si Liu Ruyan. Mas kinapupuotan niya si Chen Mo sa pagpapalaki ng isyong ito. Hindi sapat na ipahayag ang pagpapawalang bisa ng kasal sa mismong seremonya. Kailangan pa niyang magpakalat ng chismis online para magdulot ng galit ng publiko. Kung alam mong ikaw ang sisisihin sa lahat ng ito, sa tingin ko mas lalo kang dudugo. Sa sandaling ito, tumayo si Qinhai. Sinabi niya sa matandang babae, "Ma, sa tingin mo ngayon, paano natin dapat harapin ang problemang ito? Paano pa ba natin ito haharapin?" Tumigil si Qinhai, nag-isip at pagkatapos ay sinabi, "Ngayon, kailangan nating gawin ito sa dalawang hakbang. Una, kailangan nating harapin ang opinyon ng publiko online. Bili-bili, makipag-ugnayan tayo sa mga tao sa lalong madaling panahon. Para isara ang balita, bili-bili. Isara ang balita, at itago ang isyong ito. Pangalawa, puntahan natin si Chen Mo ngayon. At hayaan siyang humarap sa isang press conference. Para akuin ang pagkakamali." Nagkatinginan sina Liu Ruyan at Liu Huiqin. Parehong mahirap ang dalawang hakbang na ito. Ang pag-alam sa paraan ay isang bagay. Kung paano ito lulutasin ang susi, lalo na ang pagpapaharap kay Chen Mo. At hayaan siyang akuin ang pagkakamali. Ano ang pagkakamali niya sa isyong ito? Hindi mismo mahanap ni Liu Ruyan. Ibinahagi ni Qinhai ang kanyang mga ideya. At ang maglola ng pamilya Liu ay nakinig na parang natulala. Hindi nila inaasahan na ang isang inutil na manugang at isang mahinang ama ay makakaisip ng ganitong ideya. Kanina lang pinapagalitan ni Liu Huiqin si Qinhai dahil sa pagmamadali at kawalan ng kapanatagan. Ngunit agad siyang napahiya. Ang dalawang hakbang ni Qinhai. Una, tungkol sa opinyon ng publiko online. Madaling ayusin ito. Ang pamilya Liu ay may sariling entertainment company. Kumuha ng ilang sikat na artista para lumikha ng ilang maiinit na balita. Talagang mas kapanapanabik ito kaysa sa iskandalo ni Liu Ruyan. Mabilis na malilihis ang atensyon ng mga netizens. Pangalawa, tungkol sa pagkakakilanlan ni Ye Fan. Bakit hindi na lang tuluyang tanggapin ng pamilya Liu? Hayaan si Liu Huiqin na magpakita. Gawin siyang itinuturing na apo sa tuhod. Sa ganoong paraan, ang pagkakakilanlan ni Liu Ruyan at Ye Fan ay walang problema. Ang huli at pinakamahalagang bagay ay kailangang hayaan si Chen Mo na magpakita. Hayaan siyang ipaliwanag sa publiko na dahil sa labis na selos, ay medyo nawala siya sa sarili at nagkamali sa relasyon ni Ye Fan at Liu Ruyan. Pinalaki ang issue, at siya ang dapat sisihin. Palagi siyang naniniwala kay Liu Ruyan, at mahal na mahal niya ito. Sabi ni Qinhai, madaling gawin ang unang dalawang bagay. Ang problema ngayon ay hindi sigurado kung makikipagtulungan si Chen Mo. Nag-isip si Liu Huiqin sandali at agad na nag-utos. Qinhai, hinihirang kita ngayon bilang Vice Presidente ng Liu Group. Ikaw ang may ganap na responsibilidad sa paghawak ng bagay na ito. Para kay Chen Mo, kami ni Ruyan ang bahala. Ngayon din ay gabayan mo ang opinyon ng publiko. Ito ang hinihintay ni Qinhai. Masaya siyang pumayag. Kinuha ang tablet at lumabas. Pagkaalis ni Qinhai, seryosong nagtanong si Liu Huiqin. "Liu Ruyan, sabihin mo sa akin ng totoo. Nagkaroon ba kayo ni Ye Fan ng relasyon?" Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwala si Liu Huiqin na si Liu Ruyan at Ye Fan ay magkapatid lamang. Ang kapatid na kinilala ni Liu Ruyan ay mas mukhang kasintahan. Hindi inakala ni Liu Ruyan na kahit ang kanyang lola na labis na nagmamahal sa kanya ay hindi siya pinaniniwalaan. "Lola, maniwala ka sa akin. Itinuturing ko lamang siyang kapatid. Kung hindi ka naniniwala, manunumpa ako sa puntod ng aking ina." Nabanggit ang ina ni Liu Ruyan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Liu Huiqin. Maging ang kanyang mga mata ay naging hindi natural. "CJ, ngunit para makasiguro, magpatingin ka pa rin. Dalhin mo ang patunay para magpaliwanag kay Chen Mo." Magpatingin? Anong patunay? Hindi maintindihan ni Liu Ruyan kung ano ang sinasabi ng kanyang lola. Hanggang sa ibaling ni Liu Huiqin ang kanyang tingin sa kanyang tiyan. Bili-bili doon lang niya napagtanto.
Bili-bili ang sinasabi ni Lola ay pagsusuri sa hymen. Pagkaraan ng isang oras, na mula sa hiya si Liruyan, dala niya ang resulta patungo sa lumang bahay ng mga Chen. Sa buong biyahe, tinawagan kanya ng maraming beses. Bili-bili hindi mo sinasagot. Bili-bili hindi alam ni Liruyan kung galit ka o natutulog. Habang papunta si Liruyan sa tahanan ng mga Chen. Sa wakas, nagising ka. Dahil sa labis na kalungkutan at pagsuka ng dugo. Nahimatay ka sa sahig. Ituring ang dugong ito mula sa puso bilang paalam sa nakaraan. Liruyan, bili-bili inalis kita mula sa aking puso. Pagkatapos sumuka ng dugo, pakiramdam mo ay mas gumaan ang iyong pakiramdam. Ang pagmamahal mo kay Liruyan ay kasama ring nailuwa. Ang anino niya na nakatatak sa iyong puso ay naglaho na rin. Bili-bili tinitigan mo ang bagong kasal at bumulong. Panahon na para magpaalam sa nakaraan. Kumuha ka ng isang bote ng alak mula sa wine rack. Bili-bili direkta kang uminom mula sa bote. Bili-bili sumipsip ka ng malaking lagok ng alak. Bigla mong ibinagsak ang bote ng alak sa litrato ng kasal. Pumutok ang bote ng alak. Nasira ang litrato ng kasal. Pagkatapos ay binuksan mo ang isa pang bote ng alak. Uminom ka ng ilang lagok at nagpunta sa silid tulugan. Kinuha mo ang damit pangkasal ni Liruyan. Ibinuhos mo ang alak sa damit pangkasal. Kinuha mo ang lighter at sinindihan ito. Ang napakagandang damit na ito na inabot ng kalahating taon para gawin. Bili-bili na nilagyan ng maraming mamahaling alahas na damit pangkasal. Ay direktang sinindihan. Noong una, upang bigyan si Liruyan ng isang engranding kasal. Maging ang damit pangkasal ay personal mong pinuntahan sa Europa. Bili-bili para magpagawa sa isang dalubhasang mananahi sa korte. Ngunit ngayon, hindi na kailangan ang damit pangkasal na ito. Kinuha mo rin ang frame ng litrato ninyong dalawa. Itinapon mo rin ang mga ito sa apoy para sunugin. Ang nakasisilaw na liwanag ng apoy ay agad na umakit sa mga bodyguard ng pamilya Chen na nasa may pintuan. Hindi siya nangahas pumasok sa loob ng bahay. Nagtanong siya ng malakas sa may pintuan. Senyorito, kumusta ka? Bili-bili, kailangan ba naming pumasok? Ililigpit ninyo ang lahat ng gamit ko. Pagkatapos, gibain nyo ito. Galit ka sa bahay kasalan na ito. Sa nakaraang buhay. Dito ka sinaktan ng malubha ni Liruyan. Naging isang vegetable. At dito, naging lugar ng pagtataksil ni Yefan at Liruyan. Hindi mo na sila pinansin. Uminom ka habang naglalakad. Mabilis kang umalis dito. Umiinom ka. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kahit saan sa Hangcheng may ari-arian ka. Walang lugar na matatawag mong tahanan. Ang bahay kasalan ay lugar ng pagtataksil ni Liruyan. Ang lumang bahay ng mga Chen ay kung saan dinala si Shen Yuchu. Sa tuwing babalik ka, lagi mo itong maaalala. Bili-bili, pinahihirapan ka nito ng labis. Bili-bili, nag-iisa kang naglalakad sa kalye. Para kang isang ligaw na kaluluwa. Nakalulungkot at nag-iisa. Malungkot ka, parang asong kalye na walang matuluyan. Gumagala sa kalsada. Hanggang madaling araw. Napagod ka na rin sa paglalakad. Bili-bili, nagkataong may isang 5-star hotel sa gilid ng kalsada. Umiiling-iling kang naglakad papunta sa hotel. Bili-bili, at nagpa-reserve ka ng isang presidential suite. Pagkatapos makuha ang room card, mag-isa kang pumasok sa elevator. Ang presidential suite ay nasa pinakataas na palapag, sa ika-66 na palapag. Huminto ang elevator sa ika-50 palapag. Bili-bili, mabilis na pumasok sa elevator ang isang babaeng gusot ang damit. Isang babaeng hirap maglakad ang pumasok sa elevator. Pagkapasok niya sa elevator, mabilis niyang isinara ang pinto ng elevator. Para bang may nakakatakot na bagay sa likod niya, na humahabol sa kanya. Pinaningkitan mo ng mata ang babae. Hindi pa siya matanda. Parang bagong graduate sa kolehiyo. Matangkad. Nakasuot ng isang kulay gatas na hapit na mahabang damit. Iginuguhit ang perpektong kurba ng katawan. Ang babaeng ito ay isang bihirang kagandahan. Kahit ikumpara kay Liruyan, ay halos magkapareho. Isang sulyap lang ang ginawa mo at agad kang umiwas. Lasing-lasing ka na. At nahihirapan na rin. Kailangan mo nang magpahinga sa kama. Pero yung babaeng kakapasok lang, parang mas lasing pa sayo. Halos hindi makatayo. Hindi niya mahawakan ang barandilya ng kanyang maputing braso na parang jade. Bumagsak siya patungo sayo. Instinctively, inalalayan mo siya. Sa mismong sandali ng pagdampi, parang yakap mo ang isang Hessian jade. Makinis ang balat, malambot at makintab. Nanginginig ang puso mo. Bumulong ang babae sa iyong bisig. Sagipin mo ako. Pakiusap, sagipin mo ako. Mabilis mong napansin na may mali. Sobrang taas ng temperatura ng katawan ng babae. May lumitaw na mga abnormal na pulang marka sa kanyang maputing balat. Bago ka pa man makapag-react, tumingala ang babae sa iyong bisig at hinalikan ka. Niyakap niya ang iyong leeg gamit ang kanyang dalawang kamay.
at hinila ka pababa ng mariin. Pinilit mong pigilan siya. Pagdating ng elevator, mabilis kang lumabas at dinala siya sa kwarto. Pagdating sa kwarto, mas naging sabik ang babae sa iyong bisig. Pinunit niya ang kanyang damit at ang iyong damit. Miss, huwag kang magsalita, halikan mo ako. Natakpan ang iyong bibig. Tinitigan mo ang napakagandang dilag na malapit sa iyo. Lasing ka na rin. Paano mo matatanggihan ang ganitong tukso? Pumikit ka at nagpakalunod sa kanya. Habang kayo ay nagliliyab sa hotel, si Liu Ruyan naman ay nakatanggap ng malamig na pagtanggap sa lumang bahay ng mga Chen. Ngunit dahil sa kanyang pagmamakaawa, sinabi sa kanya ng katiwala na si Tio Li, na bumalik ka sa inyong bahay kasalan. Pagkaalam ni Liu Ruyan ito, agad siyang nagtungo sa inyong bahay kasalan. Siguradong may pagtingin pa rin sa akin si Chen mo. Naghihintay siya sa akin sa bahay kasalan. Sa sandaling ito, labis na nagagalak si Liu Ruyan. Gumaan din ang pakiramdam ng mga tao. Nang makarating si Liu Ruyan sa silid kasalan, wala na roon ang iyong anino. Ilang bodyguard lang ang nasa buong silid kasalan. Winawasiwas nila ang mga baseball bat para basagin ang lahat ng dekorasyon. Halos bumaliktad ang dugo ni Liu Ruyan sa galit. Sumigaw siya ng malakas. Tigil! Ano ang ginagawa ninyo? Sino ang nag-utos sa inyo na basagin ito? Lumabas kayo agad. Alam naman ng mga bodyguard kung sino si Liu Ruyan. Halos siya na ang magiging babaeng pangunahing tauhan sa lugar na ito. Sabi ng bodyguard. Ipinababasag ito ng Young Master. Hindi rin nila alam kung sino ang susundin. Paano kung sa huli ay magkabalikan kayo ni Liu Ruyan? Hindi kaya sila ang paghigantihan? Ang hirap naman. Huwag mo nang ipaulit sa akin. Lumayas na kayo. Pagkakita nito ng mga bodyguard, ibinalibag na lang nila ang mga bat at lumabas. Pagkaalis ng mga bodyguard, napaupo siya sa sahig. Sa pagkakataong ito, talagang naunawaan niya. Seryoso ka na? Hindi ka nagtatampo? Talagang gusto mo nang makipaghiwalay sa kanya? Chen mo, bakit? Bakit hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Umiiyak na nakaupo si Liu Ruyan sa karpet. Di nagtagal, nakita niya ang mansa ng dugo sa karpet. Ang matingkad na pulang dugo ay tumalsik sa malinis na puting karpet. Kitang-kita ito. Dumugo siya. Si Chen mo ang dumugo. Ano ba ang nagawa ko? Para magalit siya ng ganito. Hindi alam ni Liu Ruyan ang gagawin habang nakaupo sa sahig. Umiiyak siya ng may paghihirap. Sa sandaling iyon, siya ay parang dahong ligaw na walang awang tinangay ng hangin ng taglagas. Nakakaawa at walang lakas. Puno ng kawalan ng pag-asa at pighati ang kanyang mga mata. Sa loob ng presidential suite sa malaking kama, ikaw at ang babaeng hindi mo kilala ay nagpapatuloy pa rin sa init ng pagmamahalan. Mahigpit na magkayakap. Pagkaraan ng isang oras, tuluyan nang nawala ang bisa ng gamot niya at tuluyang nanghina sa kama. At ikaw naman ay nakalaya na. Sa ilalim ng sinag ng araw sa umaga, siya ang unang nagising. Siya ay tila isang namumukadkad na puting lotus. Dalisay at nakasisilaw. Mukha siyang mas banal at marangal. Ang bahagyang pamumula na iyon ay parang pamumula sa mukha ng isang nahihiyang dalaga. Nagdagdag ng kaunting pagkaakit. At tila nagpapatunay na siya ay nagiging babae na mula sa pagiging dalaga. Tinitigan ni Liu Mingyao ang lahat ng nasa harapan niya. At bahagyang natigilan. Bago na pagtantong nakahiga siya sa isang hindi pamilyar na kama. At mayroon ding isang lalaking hindi niya kilala sa kama. Ang una niyang naisip ay sumigaw. Ngunit agad din niyang tinakpan ang kanyang bibig. Dahil natatakot siyang magising ang lalaki. At muling mabastos. Ang tunay na Liu Mingyao ay isang magtatapos na mag-aaral sa Magic City Opera Academy. Bago siya magtapos, ay pumirma na siya ng kontrata sa Hongyi Film and Television Company upang magsimula sa industriya. Kahapon ay tinanggap niya ang imbitasyon ng kanyang senior na si Zhang Jie upang pumunta sa Hangzhou para sumali sa isang pagtatanghal. Pagkatapos ng pagtatanghal, dinala siya ni Zhang Jie upang makipagkita sa ilang mga mamumuhunan. Bago pa man sila pumunta, ipinahiwatig na sa kanya ni Zhang Jie na kailangan niyang maging bukas mamayang gabi at magsakripisyo ng kaunti. Hindi niya inaasahan na ang tinatawag na pagiging bukas ay ang pagbebenta ng kanyang katawan para paligayahin ang mga big boss. Siyempre hindi siya pumayag at balak niya sanang umalis kaagad. Pero hindi pumayag si Zhang Jie. Sa huli, bumawi si Zhang Jie. Pinayagan siyang uminom muna ng isang baso bago umalis. Akala niya pagkatapos niyang uminom ng basong iyon ay ayos na ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na ito pala ang simula ng bangungot. May problema sa basong iyon. Agad siyang nawalan ng ulirat at dinala sa isang suite para magamit ng big boss. Buti na lang at matatag ang kanyang kalooban. Nang pumasok ang big boss, sinukahan niya agad ang lalaki. Habang naliligo ito, nagkaroon siya ng pagkakataong tumakas palabas ng kwarto. Ngunit hindi niya inaasahan na sa huli ay mapupunta ka sa kanya.
Tinitingnan ni Liu Mingyao ang iyong mahimbing na pagtulog sa kama. Dahan-dahang lumilitaw ang mga alaala kagabi. Bili-bili, naalala ni Liu Mingyao sa wakas. Siya pala ang nagtulak sa'yo. Ginugunita ang kakatwang gabing nagdaan. Namumula ang mukha ni Liu Mingyao. Ano ang dapat kong gawin? Sa kanyang pagkalito, muli kanyang sinulyapan. Napansin niyang ang lalaking kumuha ng kanyang pagkababae ay may itsura. Itinuon ni Liu Mingyao ang kanyang tingin sa iyong mukha. Bili-bili, mahina niyang sinabi, buti na lang ikaw. Sige na nga, pabor ko na ito sa'yo. Kung ang matandang lalaki iyon, tiyak na magpapakamatay ako. Nakayapak na bumaba ng kama si Liu Mingyao. Ang kanyang maputi at makinis na balat ay parang isang diyosa sa mitolohiyang Griego. Humahakbang siya ng banayad. Maingat na pinupulot ang nagkapira-pirasong damit sa sahig. Nagmamadali siyang nagbihis. Ngunit hindi pa rin ito natatakpan ang kanyang kaakit-akit na katawan. Sa kawalan ng pag-asa, napilitan siyang isuot ang iyong. Bulong niya sa sarili. Natulugan ko siya. At dinala ko pa ang kanyang damit. Hindi kaya ito'y medyo immoral. Nag-alangan si Liu Mingyao sandali. Tinanggal ang kwintas sa kanyang lieg at inilagay sa ulunan. Bili-bili, nag-iwan din ng isang linya ng mga salita. Sa huli, mapait siyang umiti at sinabi. Hindi kaya ito'y. Tinakpan ni Liu Mingyao ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Mahigpit niyang ibinalot ang mo sa kanyang sarili. Pagkatapos ay naglakad siya palabas. Ngunit nang makarating siya sa pintuan, tumigil siya. Elegante siyang lumingon. Malungkot na sumulyap. Sa'yo na natutulog na parang baboy. Para bang gusto niyang ang iyong itsura ay itatak ng malalim sa kanyang puso. Pagkatapos ng ilang sandali, walang pag-aalinlangan siyang binuksan ang pinto at umalis. Ang iyong pagtulog na ito, bili-bili, ay tumagal hanggang sa sumikat ang araw. Pagkagising mo, nasaan na ang anino ni Liu Mingyao? Doon mo lamang napagtanto. Umalis na siya. Tumingin ka sa bedside table. Nakita mo ang kwintas sa bedside table. At pati ang papel na iyon. Salita ng karakter, huwag isipin. Kinuha ko na ang quote. Ang kwintas ay bilang kabayaran. Hinawakan mo ang kwintas sa iyong palad. Inilapit sa iyong ilong. At dahan-dahang inamoy. Inaamoy ang kanyang natatanging amoy. Sa huli, nakita mo ang pulang mansa ng dugo sa kumot kahapon. Nagpakita ka ng isang makahulugang tingin. Matapos kong matulog, gusto mo nang tumakas. Hindi pwede. Kinuha mo ang iyong telepono at tinawagan ang bodyguard na si Liu Hao. Ang babaeng pumasok sa kwarto ko kagabi. Pagkatapos ng isang oras, gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. At kumuha ka ng damit para sa akin. Hindi mo na hinintay ang sagot ni Liu Hao. Binaba mo na ang telepono. Pagkatapos ay pumunta ka sa banyo para maligo. Samantala, si Liu Hao sa kabilang linya ay halos mamatay sa takot. Ano? May pumasok sa kwarto ng Yaong Master kagabi. Hanapin agad ang Siri. Tingnan kung sino ang pumasok sa kwarto ng Yaong Master. Katatapos mo lang maghilamos. May dalang damit at isang dokumento ang bodyguard. Lumitaw sa pintuan. Ano ang natuklasan nyo? Hindi mo tiningnan ang dokumento. Nagtanong ka habang nagbibihis. Bili-bili, sabi ng bodyguard na si Liu Hao. Young Master, nalaman na namin. Ang babaeng pumasok sa iyong kwarto kagabi. Ang babaeng ito ay nagngangalang Liu Mingyao. Bili-bili, kasalukuyang isang estudyante sa kolehiyo. Bili-bili, nag-aaral sa sikat na Shanghai Theatre Academy. Bili-bili, kahapon, inimbatahan siya sa Hangzhou para sumali sa isang pagtatanghal. Pagkatapos, bili-bili, nilagyan ng droga sa isang piging. Nasaan siya ngayon? Sumakay ng high-speed train kaninang umaga. Nasa Shanghai na siya ngayon. Tanong mo, sino ang nag-imbita? Nalaman na namin. Ang pangalan niya ay Zhang Jie. Nagtapos din sa paaralang panteatro. Siya ang senior ni Liu Mingyao. Kaya pala siya ang nagbigay ng gamot kay Liu Mingyao. May katiyakang sabi ni Liu Hao. Siguro nga, kahit hindi siya mismo, kasabwat din siya. Responsable sa pagiging tulay. Napabuntong hininga ka. Galit na galit ang iyong mukha. Pagiging tulay. Sa madaling salita, isang bugaw. Kaninong kama niya balak dalhin si Liu Mingyao? Nahihiyang sabi ni Liu Hao. Kilala ninyo ang taong ito. Malapit kayo sa isa't isa. Kakasuot mo pa lang ng iyong. Nang marinig mong sinabi ni Liu Hao na kilala mo raw ang taong ito, nagulat ka. Ano? Kilala ko pa. Sabihin mo nga kung sino. Kilala ko pala ang ganyang klaseng basura. Nahihiyang tumingin sa iyo si Liu Hao. Nauutal niyang sinabi. Si Qin Sanye. Sino si Qin Sanye? Hindi mo agad maalala kung sino siya. Bigla mong naisip ang isang tao. Si Qin Bu ba? Kapatid ni Qin Hai? Sagot ni Liu Hao. Siya nga. Kapag nababanggit ang taong ito, nagdingit-ngit ka rin sa galit. Sakim sa pera at babae si Qin Bu. At madalas pang ginagamit ang pangalan ng pamilya Chen.
para maghari-harian sa labas. Dati siyang sa kumpanya sa ilalim ng pamilya Liu. Nang magpunta si Qinhai para hanapin ka. Para ipagtrabaho si Qinbo. Para mapasaya si Qinhai na magiging biyenan mo. Direkta mong inilagay si Qinbo sa punong tanggapan ng kumpanya. Binigyan siya ng matabang posisyon bilang sa departamento NE. Sa isang iglap, nagkaroon ng kapangyarihan si Qinbo. Sinamantala niya ang pagkakataon para isama ang mga kamag-anak na matatanda at bata ng pamilya Qin. Lahat ay inilagay sa punong tanggapan ng kumpanya. Ang mga tao ng pamilya Qin ay kakaiba sa kumpanya. Kumukuha ng kickback, tumatanggap ng suhol, nagbubulsa ng pera ng kumpanya. Ginagawang magulo ang buong kumpanya. Hindi mo inakala na ang isang maliit na security guard na si Qinbo noon ay lumaki at naging isang malaking boss. Dati nang nagsumbong sa iyo si Shen Yuchu. Ngunit ayaw mong mapahiya si Qinhai. At para na rin kay Liu Ruyan. Kaya hinayaan mo na lang na magtiis si Shen Yuchu. Hindi mo inakala. Napapatulan pala ni Qinbo si Shen Yuchu. At walang hiyang nilalandi si Shen Yuchu. Pero sa salita lang naman siya naglalakas loob. Sa nakaraang buhay ay hindi mo siya pinatulan. Sa buhay na ito, siya ang gagamitin mong panimula. Tapos sinabi ko kay Liu Hao. Ihatid mo ako sa kumpanya. Ang Yibo Building ang pinakasikat na skyscraper sa Hangzhou. Ang buong gusali ay pag-aari ng pamilya Chen. Narito rin ang punong tanggapan ng Chen Group. Hindi ka nagpasama ng mga bodyguard. Pagkababa mo ng malayo sa sasakyan, mag-isa kang pumasok sa gusali. Pero agad kang hinarang sa lobby ng isang security guard na may makapal na mukha at mukhang galit. Ang tono niya ay medyo naiinip. Para bang may utang kang 5 milyon sa kanya. Anong kailangan mo? Hindi man lang bumati. Basta-basta ka na lang papasok. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ang security guard na ito ay hindi maayos manamit. Wala man lang sombrero. Ang mga security guard at greeters ng gusali ay representasyon ng buong gusali. Malinaw na. Kung ang security guard na ito ang magrepresenta ng gusali mo, dapat nang isara ang gusaling ito. Alam ko. Pupunta ako sa punong tanggapan ng Chen Group. Basta na lang basta ka pupunta. Sa anong batayan? May appointment ka ba? Napatawa ka na lang. Hindi mo inakala na kailangan mo pang magpa-appointment para makabalik sa sarili mong kumpanya. Kahit na matagal ka nang hindi nakakapunta sa kumpanya. Pero kilala ng mga empleyado ng kumpanya ang kanilang amo. Ang Bilibili ay ang pinakapangunahing kinakailangan. Malinaw na hindi man lang iyon nagawa ng gwardya. Ang buong gusali ay akin. Pwede akong pumunta kahit saan ko gusto. Hindi mo ako maaaring diktahan sa Bilibili. Natawa ang gwardya sa sinabi mo. Bawan-bawan, ay naku, Bilibili. Bawan-bawan Bilibili, nagyayabang ka bang lalaki? Bawan akala mo ba ikaw si Chen mo? Bawan kung ikaw si Chen mo. Bawan ako ang patay na ama niyang si Chen Hongwen. Ano? Hindi ka pa ba tatawag ng ama? Bilibili, punong-puno ng galit ang iyong mga mata. Kayang tiisin na insultuhin ako. Pero kung mangahas kang insultuhin ang iyong ama, ang taong iyon ay tiyak na mamamatay. Nang handa ka nang tawagin ang mga gwardya, may isa pang gwardya na mabilis na tumakbo papalapit. Sinulyapan ka lang niya. Agad siyang sumaludo sa iyo. At magalang na sinabi, pasensya na, young master. Hindi ko alam na darating kayo. Bilibili, walang inilagay na sasalubong sa inyo. Bilibili, ang bagong gwardya ay mahigit 40 taong gulang. Maayos ang kanyang hitsura. Wasto ang kanyang pananamit. Malinis at maayos ang kanyang uniforme. Bilibili, malinis at maayos ang kanyang uniforme. Bilibili, kung ikukumpara sa naunang gwardya. Bilibili, ang gwardyang iyon ay basura. Nako, Lauma, Bilibili. Bilibili, ano ba ang pinagsasasabi mo? Iyan ang inyong young master. Niloloko mo ba ako? Ang young master ng pamilya Chen ay hindi lalabas ng walang 7 o 8 gwardya. Ano siya para maging young master? Bilibili. Bilibili, ang naunang gwardya ay nagsasalita ng may paghamak. Bilibili, hindi mo siya pinansin. Tiningnan mo ang bagong dating na gwardya at malamig na nagtanong. Paano mo ako nakilala? Sumagot siya. Pumunta kayo sa kumpanya noong nakaraang taon. Nagkaroon ako ng pagkakataong makita kayo. Ang gwardyang may makakapal na mukha ay narinig ang sinabi ni Lauma ng may detalye. Na tila hindi nagbibiro. Sa wakas ay nagliwanag ang kanyang isip. Ano? Impossible. Siya nga si Chen mo. Tinitigan kanyang mabuti. Sa pagkakataong ito, sa wakas naramdaman niya ang iyong likas na pagiging marangal at matatag na katangian. Pero kahit na alam niyang si Chen mo ang taong nasa harap niya, ang gwardyang ito ay hindi gaanong natakot. Sa halip, lumapit siya na may nakakadiring ekspresyon at sinabi, Hehehe, bayaw. Sa wakas, nakita rin kita ng personal. Ako nga pala si Zhao Kai, pinsan ni Liu Ruyan.
Pangalawang pinuno ng security team. Pamilya tayo. Pabulong na sabi ni Zhao Kai sa iyong tainga. Pagkatapos niyang sabihin yon, ipinagmalaki pa niya ang kanyang malaking tiyan. Bumalot siya sa harap mo sa hindi maayos na paraan. Si Zhao Kai ay anak ng kapatid ni Qin Hai. Dahil sa pakikipag-away, hindi siya nakapagtapos ng junior high school at napatalsik. Maraming taon siyang nagpabaya at walang narating. Hindi niya alam kung kailan siya ipinasok sa kumpanya. Sobrang baho ng pawis ni Zhao Kai. Para bang hindi siya nakaligo ng 10 araw o kalahating buwan. Dagdag pa ang amoy ng sigarilyo at hininga ni Zhao Kai. Halos masuka ka na. Hindi mo na talaga matagalan. Agad mo siyang itinulak palayo. Umatras ka sa gilid para makalanghap ng sariwang hangin. Pagkatapos ay sinabi mo kay Lauma, puntahan mo at tawagin mo lahat ng security team. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gagawin ng Young Master. Bilang isang kwalipikadong empleyado, kailangan lang niyang tumugon sa kahilingan ng boss sa unang pagkakataon. At si Zhao Kai ay biglang medyo kinabahan sa sandaling ito. Pagkaraan ng 2 minuto, isang grupo ng mga security guard ang tumatakbo ng sabay-sabay papunta sa lobby. Ang mahigit 10 taong ito, sa paunguna ni Lauma, ay maayos na pumila sa 2 hanay. Sa harap mo, tumingin ka ng walang ekspresyon at nagtanong, kumpleto na ba ang lahat? Bigla kang nagtanong ng ganito. Ngunit hindi alam ni Lauma kung paano sasagot. Maingat niyang sinulyapan si Zhao Kai. Hindi mo inaasahan na ang kapangyarihan ni Zhao Kai sa security team ay napakalaki. Hindi magawang sabihin ni Lauma ang totoo sa harap niya. Ikaw na ulo ng pamilya Chen. Sa kumpanya, hindi pa rin pala ako kasing galing ng isang hamak na basagulero. Bigla kang nagbago ng kulay at sinabi, tinatatanong kita, bakit ka nakatingin sa kanya? Ano, kanya ba ang kumpanyang ito? Sino ba talaga ang nagpapasahod sa iyo? Sa totoo lang, kasalanan mo rin ito. Bili-bili sino ba kasing nagpalaki ng ulo sa pamilya ni Liu Ruyan? Labis na natakot si Lauma. Agad na nagpakatino at sinabi, pasensya na, Master. Ako ay para sa pamilya Chen magpakailanman. Ay Bili, maaari po kayong magtiwala sa aking katapatan. Itinuro mo si Lauma at pinapunta sa harapan Bili-Bili. Sabihin mo sa akin, ano ang sitwasyon ngayon sa security team Bili-Bili? Ang gusto kong marinig ay ang totoo. Magsabi ka ng totoo. Hindi mo kailangang matakot na maghiganti sila sa iyo. Ngayon ko lilinisin ang mga peste na ito. Bili-Bili nang marinig kitang magpahayag ng ganyan. Lumiwanag ang mukha ni Lauma. May bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Master. Sa kasalukuyan, ang security team, bukod sa aking team na nagre-recruit ng mga retiradong sundalo. Ang 2 pang team ay mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya Qin. Karamihan ay mga basagulero tulad ni Zhao Kai. Wala silang ginagawa sa kumpanya. Hindi sila sumusunod sa pamamahala. Hindi rin sila nakikilahok sa mga misyon ng seguridad. Kadalasan ay nagkukubli sila sa guardhouse at nagsusugal. Nang marinig ito, ang galit sa iyong mga mata ay handa ng sumabog. Hindi ka tanggap-tanggap. Nagpapasahod ba ako para maglaro sila? Ang totoo, gusto kong sabihin sa inyo. Ako dati ang pinuno ng security team. Pero nang dumating ang mga tao ng pamilya Qin, direkta nila akong inalis sa pwesto. At ginawang pinuno ang ama ni Zhao Kai. Pero pagkaupo niya, halos hindi na siya pumupunta sa kumpanya. Mas lalo pang dumilim ang iyong mukha. Ito ang punong tanggapan ng pamilya Chen. Paano naging ganito ang seguridad? Ang kaligtasan ng mga empleyado at kumpidensyal na materyales ng kumpanya. Paano ito masisiguro? Sa huli, marahan mong tinapik ang balikat ni Lauma. Lauma, maraming salamat sa inyo. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagpabaya. Kaya humantong sa ganitong sitwasyon ngayon. Halos masira ang napakaraming henerasyon ng angkan ng mga Chen. Ang imperyong pinaghirapan naming itayo. Nang marinig ko iyan, Bili-Bili si Lauma ay halos maiyak sa sobrang pagkasabi. Bili-Bili mahigit 20 taon na siyang nagtatrabaho sa angkan ng mga Chen. Bili-Bili may pagmamahal siya sa angkan ng mga Chen. Kung hindi dahil doon, sa taglay niyang karanasan at kakayahan. Sana ay matagal na siyang lumipat sa ibang kumpanya. Bakit pa siya magtitiis dito sa ganitong kahihiyan? Mabuti at naiintindihan mo, Ginoo. Hindi pa huli, hindi pa huli. May pag-asa pa. Naiintindihan mo ba ang ibig niyang sabihin? Sa sandaling yon, si Shen Yuchu ay may kasamang ilang katulong at sekretarya. Bili-Bili lumitaw sa iyong likuran at nagtanong. Bili-Bili Chen mo, bakit ka naparito sa kumpanya? Hindi ka man lang umaakyat. Siya ay tila isang maningning na bituin. Mahinhin at kalmado. Bili-Bili dahan-dahan siyang lumapit sa iyo. Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng pagiging malapit at pag-aalala. Ngayon, si Shen Yuchu ay nakasuot ng isang profesional na suit, na may itim na custom-made na suit sa ibabaw. Ipinapakita ang kanyang matangkad at kaaya-ayang katawan. Muling makita si Shen Yuchu. Bahagyang sumikip ang iyong ilong. Ang iyong mga mata ay agad na naging bahagyang mapula.
Bakit, inaapi ka ba? Inaapi ka ba ng mga security guard na ito? Akala ni Shen Yuchu na hindi ka iginagalang ng mga security guard na ito, kaya ka napahiya. Alam niya, ang pagiging walang hiya ng mga security guard na ito, kung hindi dahil sa pagbabawal mo noon. Sana ay matagal na niyang inayos ang mga taong ito. Hindi. Sa paningin ni Shen Yuchu, ikaw ay palaging parang isang bata. Hindi kailanman lumalaki. Ate, nagkamali ako. Hindi ko alam kung sino ang mabuti at masama. Napakaraming abala ang idinulot ko sa iyo. Sinulyapan ni Shen Yuchu si Lauma. At si Lauma ay nagbigay kay Shen Yuchu ng isang positibong senyas. Naintindihan agad ni Shen Yuchu. Chen mo, ikaw ang pinakamalapit kong pamilya. Ano man ang piliin mo, suportado ka ng ate. Ang mga salita ni Shen Yuchu ay labis kang nagpadama ng damdamin. Ang mga salita ni Shen Yuchu ay hindi lamang basta salita. Sa nakaraang buhay, tinawagan mo lamang siya at ibinigay na ni Shen Yuchu ang kapangyarihan sa kumpanya. Walang kahit katiting na pagtutol. Talagang walang kondisyon niyang sinusuportahan ang iyong mga desisyon. Sa huli, nang ikaw ay maging komatos, si Shen Yuchu rin ang maingat na nag-alaga sa iyo. Tahimik kang nanumpa sa iyong puso. 8. Sa nakaraang buhay, binigo kita. Hindi rin kita na ipagtanggol. Sa buhay na ito, hindi ko palalampasin ang mga ganid na ito. Tawagin ang legal department. At pagkatapos ay magsumbong sa pulis. Ipakulong ang lahat ng mga taong ito. Ipauli sa akin ang lahat ng perang ninakaw nila. Naggangalit ka sa loob ng opisina ng chairman. Tinitignan mo ang mga dokumentong ibinigay ni Shen Yuchu. Galit na galit ka na halos masira mo na ang mesa. Lumilitaw na hindi nagpabaya si Shen Yuchu. Bagamat hindi niya ito direktang mapamahalaan, ang bawat iligal na ginagawa ng mga taong ito ay naitala ng mga taong inutusan niya. Hinihintay lamang niya ang araw na mamulat ka sa katotohanan. Bili-bili sa nakaraang buhay, hindi mo nakita ang mga materyales na ito. Sa buhay na ito, sa wakas ay naihatid na ito sa iyo. Pagkatapos basahin ang mga materyales, napagtanto mo kung gaano kalala ang ginawa ng mga miyembro ng pamilya Qin. At ang tiyuhin ni Liu Ruyan na si Qinbo ay mas nakakagalit pa. Siya ang pangkalahatang tagapamahala ng logistics ng buong kumpanya. Ang anumang pagbili ng kumpanya ay dapat dumaan sa kanyang kamay. Hindi lamang kailangang magbigay ng regalo ang lahat ng mga supplier sa kanya. Kailangan din siyang bigyan ng kickback. At bili-bili. Anong klaseng mga tao ba ito bili-bili? Paano ako nakagawa ng ganitong katangahan bili-bili? Saktan mo ako. Para gumaan ang loob mo. Nang mabasa mo ang mga sumunod, gusto mo nang sampalin ang sarili mo. Si Qinbo ay nangakit ng mga babaeng empleyado sa kumpanya. Nanghihipo bili-bili. Madalas na sexual harassment. Nang malaman ito ni Shen Yuchu, personal niyang kinausap si Qinbo. Pero hindi man lang natakot si Qinbo. Minaliit niya si Shen Yuchu dahil ampon lang ito. Naglakas loob pa siyang magbalak laban dito. Nagsalita noon si Qinbo na, kung papayag si Shen Yuchu, uwi agad siya para makipagdiborsyo. At pagkatapos ay pakasalan si Shen Yuchu, para mas maging malapit pa ang dalawang pamilya. Labis na nainis si Shen Yuchu. Ikinuwento niya sa iyo ang bagay na ito. Pero noong mga panahong iyon, si Liu Ruyan lang ang nasa isip mo. Kaya hindi mo binigyan ng pansin ang bagay na ito. Matapos malaman ito ni Qinbo, lalo pa siyang naging talamak. Surin. Ayos. Kung may mga nakakatandang tauhan ng pamilya Chen na nagpoprotekta, baka magtagumpay pa si Qinbo. Sige na. Hindi naman napahamak si ate, di ba? Nakalipas na yon. Ang mahalaga ay nagising ka na ngayon. Wala nang sama ng loob si ate. Haplos ni Shen Yuchu ang iyong buhok. Hindi niya binanggit ang mga hindi magandang karanasan noon. Binaliwala na lang niya ang mga bagay na yon. Sige na pala. Balak mo bang dalhin ang mga taong ito sa istasyon ng pulis? Naman, hindi lang ko kukunin ang pera nila. Gusto ko rin silang makulong. Mas mabuti pang sa bilangguan na sila tumanda. Paano mo sila mapapalampas? Lalo na si Qinbo. Gusto mong pagsisihan ni Qinbo na isinilang siya sa mundo. Mabuti. Basta ganyan ang paninindigan mo. Ako na ang mag-aayos ng mga susunod na hakbang. Pagkatapos magsalita ni Shen Yuchu, dinala niya ang mga ebidensya para magsumbong sa pulis. Hindi pa natatagalan nang umalis si Shen Yuchu. Ang general manager ng legal department ng kumpanya, si Wang Jing, isang seryoso at medyo istriktong babae, ay kumatok sa pintuan ng opisina ng chairman. Chairman, ako po si Wang Jing, ang general manager ng legal department ng grupo ng mga kumpanya. Ipinatawag niyo po ako. Ang pananalita ni Wang Jing ay matigas at walang emosyon, parang isang malamig na makina. Ang kanyang pakikitungo sa iyo ay tila may paglayo at pag-ayaw pa nga. Hindi mo alam kung saan ka nagkamali sa kanya. Hindi mo nga kilala itong si Wang Jing. Si Wang Jing ay may makapal na salamin sa mata at maikling buhok na nakaladlad sa balikat. Mayroon siyang maayos na mga mukha.
Ngunit ang kanyang mukha ay medyo payat. Sa kabuuan, bagaman hindi siya kasing ganda ni Shen Yuchu, ay maituturing din siyang isang bihirang, kaakit-akit na dilag. Manager Wang, gusto kong humingi ng tulong sa iyo na gumawa ng kasulatan ng paglilipat ng bahagi ng pag-aari. Medyo nagulat si Wang Jing. Hindi ba't sinabi ni Shen Yuchu na nagising na ang tangang ito? Bakit pa rin niya ililipat ang bahagi ng pag-aari? Dahil ba sa hulihin mo ang kamag-anak ng pamilya Qin? Bili-bili natatakot kang magalit si Liu Ruyan. Bili-bili kaya dagdagan mo pa ang mga bahagi. Sa orihinal na dot, ito ay tunay na para mapasaya ang isang dilag. Handang gumastos ng malaki. Akala ni Wang Jing na ililipat mo ang bahagi ng pag-aari kay Liu Ruyan. Kaya tinanong kanya, Chairman, magkano ang bahagi ng pag-aari na ililipat mo kay Liu Ruyan? Magkaibigan sila ni Shen Yuchu. At palaging hinihikayat si Shen Yuchu na magbitiw at umalis sa pamilya Chen. Alam niya kung gaano kahirap para kay Shen Yuchu. Napanatilihing buo ang negosyo ng pamilya Chen. Pero ang perang kinita ni Shen Yuchu ay walang pakundangan mong ibinigay sa pamilya Liu. Kaya halos atakihin sa puso si Wang Jing. Nagtataka kang nagtanong, anong paglilipat ng bahagi ng pag-aari kay Liu Ruyan? Ano ba itong mga pinagsasabi niyo? Hindi ba't ililipat mo ito kay Liu Ruyan? Siyempre hindi. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Bakit ko pa siya bibigyan ng bahagi ng pag-aari? Sa tingin niyo ba isa akong tanga? Bigyan siya ng ilang daang bilyon bilang regalo, tapos hindi naman ako ang mapapangasawa niya. Nang marinig ito ni Wang Jing, ay nakahina siya ng maluwag. Bigla kang pumalakpak. Nagkatawang tao ka na pala. Nakalimutan ko pa ang tungkol sa dote. Tama. Ipinaalala mo sa akin. Hindi pa naibibigay sa pamilya Liu ang mga bahagi at ari-arian. Ngunit ang dote at ilang mahahalagang antigong alahas ay ipinadala ng mas maaga. Manager Wang, mamaya pag-uwi mo, magpadala ka ng abiso sa pamilya Liu. Ibalik dapat ng pamilya Liu ang pera at mga gamit. Bili-bili, parang hindi ka kilala ni Wang Jing. Ito ba talaga ang lalaking dalisay na nabalitaan niya? Kung hindi mo ibibigay kay Liu Ruyan, kanino mo ililipat ang mga sapi na ito? Mayroon ka na naman bang nagugustuhang ibang babae? Labis na humanga si Wang Jing. Ito ba'y maituturing na pagkamulat? Hindi sa kanluran, kundi sa silangan ibibigay. Nakakapaso ba ang mga sapi na ito? Bili-bili, kailangang maibigay. Bili-bili, kung hindi pwede, sa akin mo na lang ibigay. Bahagya kang ngumiti. Lumapit ka sa tainga ni Wang Jing at bumulong ng 3 salita. Tila nagulat si Wang Jing. Gulat at tuwa. Ngunit sa pagkakataong ito, pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Sige, walang problema. Ngayon na ako magsisimulang gumawa ng draft. Sandali lang. Daling tumayo si Wang Jing at bumalik sa legal department. Walang bahid ng pagiging kalmado. Bakit ka nagmamadali? Natatakot ka bang magbago ang isip ko? Talagang natatakot siyang magsisi ka. Gusto niyang pirmahan kaagad ang kasunduan sa paglilipat. Alam mo ba kung gaano karaming sapi ang ililipat mo? Gaano karami ang ililipat mo? 25%. Gaano? 25% na sapi. Natulala si Wang Jing. Katumbas ito ng kayamanan ng isang pamilya Liu. Noong ibinigay kay Liu Ruyan noon, 8% lamang iyon. Natatakot si Wang Jing na baka sinasabi mo lang iyon. Hanggang sa bigyan mo siya ng matatag na tingin. Doon niya nalaman na seryoso ka sa pagkakataong ito. Tumalikod siya na may mukhang puno ng determinasyon. Magagaan ang mga hakbang. Hindi nagmamadali, hindi rin mabagal. Simula nang ipasa mo sa iyo ang posisyon ng chairman. Ang opisina ng chairman na ito ay ilang taon ng bakante. Bili-bili, maliban sa unang ilang buwan. Bili-bili, pagkatapos mong pumunta rito para pumirma ng ilang kasunduan. Bihira ka nang pumunta rito. Pinagmasdan mong mabuti ang silid. Ang ayos at kinalalagyan ay pareho pa rin tulad ng 6 na taon. Walang kahit katiting na pagbabago. Ang Yibo Building ang pinakamataas na gusali sa Hangzhou. Nakatayo ka sa tuktok ng gusali. Tanaw ang buong Hangzhou. Ang mga tao at sasakyan sa kalsada ay parang mga langgam. Sa sandaling ito, sa wakas, naiintindihan mo kung bakit maraming tao ang naghahangad ng pangalan, kapangyarihan at kayamanan. Ang ganitong pakiramdam na nasa tuktok at tanaw ang lahat, talagang nakakabaliw. Sa tuwing pumupunta ka rito, naaalala mo ang hitsura ng iyong ama na nagtatrabaho rito, na nag-aalala dahil sa mga problemang kinakaharap, at natutuwa dahil sa tagumpay ng proyekto. Pagkatapos pumanaw ng iyong mga magulang, ginugol mo ang lahat ng iyong lakas para pasayahin si Liu Ruyan. Tila ginagamit mo ang paraang ito. Tila ginagamit mo ang paraang ito para pagaanin ang kalungkutan sa iyong puso. Ang opisina ng chairman na hindi nagbubukas ng pinto sa mga bisita sa loob ng maraming taon ay napakagulo ngayon. Di nagtagal, tumawag ang receptionist. Dumating si Qin Hai para makipagkita. Talagang may husay si Qin Hai. Isang gabi lang ang ginugol niya.
para ilipat ang atensyon ng publiko sa malaking iskandalo sa entertainment industry. Direktang nalimutan ang issue ni Liu Ruyan at Ye Fan. Maliban sa ilang netizens na nag-uusap pa rin, wala nang masyadong nagbibigay pansin. Kaya, bagamat bumagsak ng husto ang stock market ng pamilya Liu ngayong umaga, hindi ito kasing terrible ng inaasahan. Ngunit kailangang linisin ang bagay na ito. Ang internet ay may memorya. Baka balikan ito ng mga tao balang araw. Kapag lumaki ang gulo, walang maraming artista na lalabas para akuin ang sisi. Kaya, inayos ng pamilya Liu na pumunta si Kin Hai para makipag-ayos sa'yo. Para maglabas ka ng pahayag na nagkamali ka ng pag-intindi kay Liu Ruyan at nagkaayos na muli kayong dalawa. Dapat sana ay personal na pupunta si Liu Ruyan para humingi ng tawad. Ngunit simula nang umalis si Liu Ruyan kagabi, hindi na siya makontak ng pamilya Liu. Sa kawalan ng pag-asa, kailangan lang nating kumilos si Kin Hai. Tutal, dati-rati malaki ang paggalang mo kay Kin Hai. Nagawa mong ipasok sa kumpanya ang mga walang silbing ito mula sa pamilya Kin. Kararating lang ni Kin Hai sa ibaba ng gusali ng Yibo. Nakita na agad niya ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga pamangkin, at ilan sa kanyang mga kaibigan at kakilala, na dinadala ng mga pulis sa mga sasakyan ng pulis. Ilang malalaking truck ang ginamit ng pulisya. Para lang madala ang lahat ng 10 taong ito. Nagulat si Kin Hai. Ano ba ang nangyayari? Agad siyang tumakbo kasama ang ilang bodyguard. Para pigilan sila. Kapatid, pangatlo. Ano ba ang nangyayari? Bakit kayo inaresto? Mukhang dismayado si Kinbo. Nang makita niya si Kin Hai, para siyang nakakita ng tagapagligtas. Kuya, tulungan mo ako. Sabihin mo kay Chen mo na magpakita siya ng awa. Patawarin niya ako. Sumigaw rin si Zhao Kai at ang iba pa. Tito, sagipin mo kami. Nababaliw na si Chen mo. Hindi na siya marunong tumanaw ng utang na loob. Pinatawag niya ang kanyang ampon na anak para ipaaresto kaming lahat. Pakiusapan mo siyang pakawalan kami. O kaya'y sabihan mo si Ruyan na huwag siyang pakasalan. Ngayon naiintindihan na ni Kin Hai kung bakit. Mukhang galit pa rin si Chen mo. Pinagdidiskitahan niya ang mga kamag-anak ni Kin Hai. Agad niyang sinabi sa mga pulis. Sandali lang kayo. Hahanapin ko si Chen mo ngayon. Mga kaibigan, magiging maayos rin ang lahat. Pero hindi siya pinansin ng mga pulis. At sa pilitang isiniksik, ang mga tao sa loob ng sasakyan. Tumunog ang sirena. Umalis sila papalayo kay Kin Hai. Gusto nang magmura ni Kin Hai sa galit. Pero wala siyang oras para mag-alala sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Kasama ang kanyang mga tauhan, dali-dali siyang pumasok sa gusali. Pero agad siyang hinarang ni Lauma. Hanggat hindi ka pinapayagan. Si Kin Hai ay mag-isang umakyat sa itaas. Matapos kang makita ni Kin Hai, napanatili pa rin niya ang kanyang tindig, na parang isang biyenang lalaki. Chen mo, diyan ka nagkamali. Lahat sila ay mga kamag-anak mo at ng iyong mga nakatatanda. Kahit na may nagawang mali, sabihin mo sa akin. Ako na ang bahala. Bakit kailangan pang abalahin ng pulis? Si Shen Yuchu ba ang nag-udyok nito? Sinasabi ko sa'yo, pagkatapos mong magpakasal kay Ruyan, ang mga kamag-anak na iyon ay mga kamag-anak mo na rin. Ang mga magiging anak ninyo ay mayroon ding ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng dugo. Ngunit iba ang ampon na anak. Siya ay isang tagalabas. Hindi kayo magkamag-anak. Kahit ang apelyido ay iba. Bakit mo siya pinapanigan? Kapag nalaman ito ni Ruyan, magagalit siya. Tumawag ka na sa pulis at sabihin mong pakawalan na sila. Pagdating ng panahon, maghahanda ako ng ilang mesa. Ikaw ang mag-toast at humingi ng paumanhin. Tapos na ang usapan. Tinitingnan mo siya ng may panunuya habang nagpapanggap. Gusto mong makita kung paano babaliktarin ni Kin Hai ang katotohanan. Matagal nang nagdaldal si Kin Hai. Sa wakas ay napansin niyang may mali. Bakit siya lang ang nagsasalita? Hindi ka man lang sumasagot. Chen mo, bakit hindi ka magsalita? Hindi kailangang gumamit ng dahas sa maliit na bagay. Maliit na bagay ba? Nagagalit ka na. Talagang kayang baluktutin ni Kin Hai ang katotohanan. Ganoon din noong nakaraang buhay. Palagi kanyang pinipigilan gamit si Liu Ruyan. Dahil sa takot na magalit si Liu Ruyan. Anuman ang hiling ni Kin Hai, pumapayag ka. Kaya naging ganito ang kumpanya. Ang mga kamag-anak mo, nagkaisa sila para lustayin ang daan-daang milyong pondo ng kumpanya. Sabi mo sa kanila, maliit na bagay lang. Nagkakasala sila ng kahalayan sa kumpanya. Bale wala rin. Ang bastusin ng empleyado ko sa harap ng lahat. Dumadakma. Nakarecord lahat sa SEE. Sinasabi mo pa rin bang bale wala yon? Sa huli, bigla mong hinampas ang mesa. Bigla kang tumayo at masama mong tinitigan si Kin Hai. Sa totoo lang, hindi ito ang tunay na dahilan kung bakit ka nagalit. Ang pinakaugat ay ang pagnanasa ni Kinbo kay Shen Yuchu.
Sa buhay na ito, si Shen Yuchu ang buhay mo. Ang iyong kahinaan. Nagulat si Qinhai sa bigla mong pag-aalboroto. Hindi niya agad alam kung ano ang isasagot. Sa loob ng mahabang panahon, sa harap niya, ikaw ay masunurin, mapagbigay, maalalahanin at mapagkumbaba. Kailanman ay hindi ka pa nagpakita ng ganitong pagsuway. Ganoon ba? Hindi ko alam ang mga yon. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Sana binalaan ko sila. Hindi sana nila gagawin ang mga ito. Alam na alam iyon ni Qinhai. Ang perang kinurakot ni Qinbo. Ang malaking bahagi ng ambag ay napunta sa kanya. Siya ang talagang kumita ng pinakamalaki. At hindi pa kailangang magpakita sa publiko. Pagkarinig mo nito, sinisisi pa siya ni Qinhai. Sa sinabi ninyo, Ginoong Qin, sinisisi mo ba ako dahil hindi ko agad naipaliwanag sa iyo ang patakaran ng kumpanya? Akala mo ba mga 3 taong gulang sila? Para hindi pa rin alam hanggang ngayon kung ano ang dapat gawin? At kung ano ang hindi dapat gawin? Paano kita masisisi? Talagang kasalanan nila ang mga nangyari. Ganito na lang. Pwede bang pagbigyan mo ako? Pakawalan mo na sila. Garantisado ko na hindi na nila ulitin. Ayaw mo nang makipagtalo pa sa kanya tungkol dito. Ang mga kamag-anak ng mga Qin. Determinado kang parusahan. Lalo na si Qinbo. Habang buhay ka nang mananatili sa bilangguan. Buong tapang mong sinabi. Ginoong Qin, hindi mo na kailangang mag-abala pa. Hindi ko palalampasin ang mga taong ito. Pinapunta kita sa itaas. Dahil may isang bagay na kailangan kong ipagawa sa angkanyo. Kapag hindi nyo nagawa ng maayos, kakasuhan ko pa ang buong angkanyo. Hindi bobo si Qinhai. Napansin niya sa tono mo, na talagang gusto mo silang pahirapan. Mura niya ng mura si Liu Ruyan sa isip niya. Bakit pa kasi nag-alaga ng isa pang lalaki? Nasira tuloy ang maganda niyang kinabukasan. Pati mga kamag-anak ng angkan ni Qin na damay pa. Chen mo, sabi mo, kahit walang gaanong posisyon si Tio sa angkan ni Liu. Pero ang hiling mo, tiyak na susuportahan ko. Tutulungan kitang iparating ang mensahe. Yung ibinigay kong dote sa angkan ni Liu. Pati na rin yung mga alahas at mga likhang sining. Kailan nyo isasauli? Hindi inasahan ni Qinhai na tungkol pala doon. Akala niya ay tungkol sa relasyon ni Liu Ruyan at Ye Fan. Hinihiling na magpaliwanag ang angkan ni Liu. Nagpapantasya pa naman siya. Na basta maayos na malutas ng angkan ni Liu ang problemang ito. Mapapanatag ka. At maipagpapatuloy niyo pa ang kasunduan niyo ni Liu Ruyan. Sa gayon, maliligtas ang mga kamag-anak ng angkan ni Qin. Chen mo, pakinggan mo ang sinasabi ni Tio. Walang relasyon si Ye Fan at Ruyan. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Kahapon, pagkatapos naming makita si Ruyan, pinagalitan na namin siya. Nagpaliwanag na rin siya. Turing niya lang talagang kapatid si Ye Fan. Alam mo naman ang sitwasyon ng angkan ni Liu. Babae lang ang kapatid ni Ruyan. Walang lalaki sa pamilya. Kaya naman itinuring na kapatid si Ye Fan. Magkasama kayong lumaki ni Ruyan. Mahal na mahal ka ni Ruyan. Paano niya magagawang gumawa ng bagay na ikakasama ng loob mo? Hindi pa sana binanggit ni Qinhai sina Ye Fan at Liu Ruyan. Ngunit nang banggitin niya silang dalawa, naalala mo ang gabing iyon. Si Liu Ruyan at Ye Fan sa loob ng inyong silid tulugan. Bili-bili mahigpit na yakap at halik. Sa huli, para iligtas si Ye Fan, si Liu Ruyan, ay nagbigay sa iyo ng matinding dagok. Sa pag-isip nito, ang puso mong dati ng patay, ay muling sinindihan. Nagsunog ng libu-libong butas. Tumahimik ka. Sa tingin mo ba bulag ako? Sino ba talaga ang mahal niya? Hindi ko ba alam? Tanungin mo ngayon. Kung sino ang maniniwala sa mga kasinungalingan mo. Qinhai, napansin kong hindi ka pala inutil. Sa mga walang basihang salita, kaya mong gawing buhay ang patay. Mayroon ka palang angking galing. Kung hindi, itong pagiging sunod-sunuran sa pamilya Liu. Baka hindi mo kayang umupo sa mesa. Hindi pa kailanman nabastos si Qinhai ng ganito. Direktang panlalait ito. Tumayo siya. Itinuro ka. At nanginginig ang mga daliri sa galit. Hindi mo siya pinansin. Hindi ka na kayang takutin ni Qinhai ngayon. Ayaw mong ipabali ko ang mga daliri mo. Kaya ibaba mo na ang kamay mo. Napansin ni Qinhai ang iyong pagiging malupit. Tahimik niyang ibinaba ang kanyang daliri. At umupo sa kanyang upuan, sinabi. Chen mo, bili-bili. Naiintindihan ko ang pakiramdam na ito. Ang buhay ng isang lalaki ay para sa kanyang reputasyon. Ngayon, tinatapakan at sinasaktan ang kanyang reputasyon. Natural lang na magalit. Kung gusto mong kumalma, ipapatawag ko si Ruyan. At ipapasa ko sa iyo para parusahan. Hindi magdadalawang isip ang pamilya Liu. Nagtataka ka, bili-bili. Nagtataka ka. Paano naiintindihan ni Qinhai ang pakiramdam na ito? Dumaan din kaya siya sa ganito? Ang ina ni Liu Ruyan. Sinuotan din kaya ng sungay si Qinhai? Bili-bili. Umiling ka. Sa tingin ko hindi mo pa rin naiintindihan. Ako at si Liu Ruyan ay kinansela na ang aming kasunduan kagabi. Kung sino ang gusto niya,
At kung sino ang gusto niyang makasama, wala akong pakialam. Ngunit, ang mga bagay na pag-aari ng aking angkan, ang angkan ni Chen. Dapat isauli ng angkan ni Liu ng buo. CJ, tapos na akong magsalita. Maaari ka nang umalis. Kilala ka na ni Qinhai sa loob ng maraming taon. Ngayon lang siya nakipag-usap sa'yo. Na ikaw ang nagdikta sa buong usapan. Wala siyang nakuha kahit nakaunting kontrol. Kaya ang pangunahing layunin ng kanyang pagpunta dito ay hindi pa man lang nasasabi. Ay paaalisin na siya. Balak pa sanang magpumiglas ni Qinhai at makipag-usap sa'yo tungkol sa press conference. Nang biglang, dumating si Wang Jing na may dalang kasunduan sa paglilipat. Hindi man lang niya tinignan si Qinhai at excited na lumapit sa'yo at sinabi, Chairman, pakisuri po ulit. Ang kasunduan sa paglilipat ng 25% ng shares ng Chen Group. Kung walang problema, pirmahan niyo na po agad. Hindi ka pa nakakapagsalita. Nang marinig ito ni Qinhai at hindi na siya mapakali. Agad niyang inagaw ang dokumento ng paglilipat ng shares. At binasa ito ng mabilis. Ano? Ibibigay mo ang 25% ng iyong shares. Nang walang bayad kay Shen Yuchu. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Hindi ako pumapayag. Tutol na tutol ako. Pagkatapos sabihin ito ni Qinhai, agad niyang pinunit ang kasunduan. Nagulat ka sa kanyang sinabi at ginawa. At doon lang napansin ni Wang Jing na may ibang tao pala sa loob ng kwarto. Bigla siyang nagsisi na nagpadalos-dalos siya kanina. At nailahad niya ang mga sikreto ng kumpanya. Ang pangunahing dahilan ay napaka-imposible ng pangyayaring ito. Hanggang ngayon, parang nananaginip pa rin si Wang Jing. Para sa kanyang matalik na kaibigan. Sa loob lamang ng ilang minuto, naisulat na niya ang kasunduan sa paglilipat ng shares na ito. At nag-iisip na samantalahin ang pagkakataon upang maaprubahan na ang bagay na ito. Sobrang nasasabik siya. Masaya rin siya para kay Shen Yuchu. Hindi pa niya nasasabi ito kay Shen Yuchu. Kilala ni Wang Jing si Qinhai. Alam niyang ama siya ni Liu Ruyan. Nahulaan din niya ang pakay nito. Ang nangyari kagabi. Ang nangyari kagabi. Alam lahat ni Wang Jing. Hindi niya talaga gusto si Liu Ruyan. Nang malaman niyang nagtaksil ito, mas lalo siyang nadiri dito. Kaya, sa ama ni Liu Ruyan, nakita rin kay Wang Jing ang pagkadisgusto. Ano ang pakialam mo dito? Ikaw ba ang dapat tumutol? Lumabas ka na agad. Lumabas. Galit na galit si Wang Jing. Pinaghirapan pa naman niyang i-print. Kailangan na naman niyang mag-print ulit. Paano kung magbago ang isip mo sa panahong ito? Chen mo, 25% na parte. Hindi yan maliit na halaga. Pag-isipan mo pa sana. Kung malalaman ito ni Ruyan, mas lalong hindi magiging posible ang inyong dalawa. Nagkunwari si Qinhai na nag-aalala para sa kanya. Sa totoo lang, sarili niya ang iniisip niya. Himasin mo ang noo mo. Pigilan mo ang galit mo. Palabasin mo muna si Wang Jing. Mag-print ka ulit ng kasunduan sa paglilipat ng parte. Ginoong Qin, hindi na talaga magiging posible kami ni Liu Ruyan. Anong pakialam ko sa kanya? Hindi kaya gusto mo pang itaas ko ang basurang yon? Para maging babaeng may-ari ng angkan namin. Chen mo, kung ayaw mo kay Liu Ruyan. May anak pa akong isa. Kumusta si Liu Roxu? Kapatid ni Ruyan. Matagal na siyang may gusto sa'yo. Naaalala mo pa ba? Mas malambing si Roxu kaysa kay Ruyan. Mas maganda ang ugali. Pareho silang magaganda. Hindi siya nagpunta sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Hindi mo pa siya nakikita. Ngayon, dalaga na siya. Dalagang dalaga. Maganda at kaakit-akit. Hindi siya masama kaysa sa kanyang ate. At alam ko, hindi siya nagkaroon ng kasintahan nitong mga nakaraang taon. Nag-aaral siya sa isang paaralan para sa babae sa Europa. Wala siyang kahit na isang lalaki sa kanyang paligid. Tiyak na malinis siya. Paano kung ipagkasundo ko kayo? Hindi mo sukat akalain na may isip ni Qinhai ang ganitong ideya. Pagdating kay Liu Roxu, syempre kilala mo siya. Madalas kayong maglaro noong bata pa kayo. Pero kalaunan, si Liu Ruyan na lang ang nakita ng mga mata mo. Kaya umalis na si Liu Roxu para mag-aral sa ibang bansa. Noong ikasal kayo ni Liu Ruyan sa nakaraang buhay. Bumalik si Liu Roxu minsan. Pagkatapos ng kasal, bumalik ulit siya sa Europa. Ang huling beses na nakita mo siya. Hindi. Ang huling beses na narinig mo ang kanyang boses. Naging gulay ka na. Naaalala mo pa rin hanggang ngayon. Yumakap si Liu Roxu sa'yo. Umiiyak ng labis. Labis-labis ang pagdurusa. Noong panahong iyon, doon mo lang nalaman na may gusto rin pala sa'yo si Liu Roxu. Umalis siya para mag-aral sa ibang bansa dahil hindi niya matanggap na mahal mo si Liu Ruyan. Palagi kayong nagpapakita ng pagmamahalan sa harap niya. Nang malaman niyang paralisado ka, umuwi si Liu Roxu at nakipag-away kay Liu Ruyan. Sinampal pa nga niya si Liu Ruyan. Gusto kang dalhin ni Liu Roxu sa ibang bansa para magpagamot. Pero pinigilan siya ni Liu Ruyan.
At pinagbawalan ni Liu Ruyan si Liu Ruxu na dalawin ka. Sa huli, parang ipinaalis ulit ni Liu Ruyan si Liu Ruxu sa bansa. Simula noon, wala nang balita tungkol kay Liu Ruxu. Kung mayroon ka pang kahit kaunting paggalang sa pamilya Liu, iyon ay dahil kay Liu Ruxu. Hindi mo inakala na si Qin Hai ay isusugal ang sarili niyang anak, pinupuna na parang isang paninda. Ang ginagawa niyang iyan ay parang hayop. Hindi nakapagtataka na naging ganyan si Liu Ruyan. Kasalanan ng pagkaroon ng ganyang ama. Alalay ka ba? Ano ba ang tingin mo sa anak mo? Ibinibigay na lang basta-basta. Umalis ka. Umalis ka na agad dito. Kahit na pinapagalitan ka. Pinaninindigan pa rin ni Qin Hai ang kanyang ideya. Chen mo, pag-isipan mo ito. Para sa Chen at Liu, panalo itong pareho. Kunin mo ang telepono at tawagan ang sekretarya. Ipatawag mo ang mga gwardya. Palayasin niyo ang taong ito. Sa huli, pinalaya si Qin Hai. Pagkaalis ni Qin Hai, dumating si Shen Yuchu nang marinig ang balita. Kapatid, bakit ka nagagalit ng ganyan? Huwag ka nang magalit. Nakakasama sa katawan ang galit. Bumuntong hininga ka nang walang magawa. Hindi mo alam. Nakakainis magsalita ang taong iyon na si Qin Hai. Hindi siya matinong tao. Alam ko na kung bakit. Hindi alam ni Liu Ruyan kung ano ang tama. Baluktot pala ang punot dulo. Lumapit si Shen Yuchu sa likod mo. Inilagay ang kanyang mariring kamay sa iyong balikat. Marahan kang minamasahe. Naaalala mo pa? Ganyan din ang ginagawa ng ina noon. Tuwing nagagalit ang ama, lumalapit ang ina sa likod niya at minamasahe siya. Sa pag-aalo ng ina, mabilis mawala ang galit ng ama. Hindi ko akalain ngayon. Lumipas na ang panahon. Sila naman ang nakakaranas nito. Sabi niya, tama na. Pinalayas na natin ang tao. Wala na tayong pakialam sa pamilya Liu. Hindi na tayo magagalit kapag hindi natin sila nakikita. Elenan, naiintindihan ko. Salamat, ate. Sige pala. Kumusta ang mga plano sa kumpanya? Naayos na ba ang mga tao ni Qin? Naayos na ang dapat ayusin. Pinapa-follow up ko sa legal department. Alam ng lahat sa kumpanya na nahuli na ang mga salot na yon. Gusto pa nga nilang magpaputok ng firecrackers para magdiwang. Nang marinig mo yan, labis kang naantig. Hinawakan mo ang kamay ng iyong ate. Kasalanan ko ang lahat ng to. Mga nagawa kong kagaguhan. Dahil sa akin, nagdusa ang buong kumpanya. Lalo na ikaw. Muntik ka pang maagrabyado. Ayos lang. Nakalipas na. Basta't ayos ka lang. Kahit ano nang mangyari sa akin, ayos lang. Hindi mo matitiis ang pagiging malambing ni Shen Yuchu. Sa ibang tao, isa siyang mahigpit at malupit na itim na rosas. Pero sa'yo, para siyang isang masunurin at mabait na may bahay. Balak kong bigyan ang buong kumpanya sa headquarters ng 25% na dagdag sahod at isang buwang bonus bilang kabayaran sa kanila. Ano sa tingin mo? Hindi nag-isip si Shen Yuchu. Tumango agad siya. Naman, pwede. Sa pagdating mo sa kumpanya, inalis mo ang mga peste. Dinagdagan mo pa ang kanilang sahod at pinalaki ang posisyon. May parusa at gantimpala. Wala nang mas hihigit pa. Nang matanggap ang papuri ni Shen Yuchu, nagpakita ka ng isang malawak na ngiti. Ate, may isa pa akong bagay. Kailangan mong pumayag. Bunso, tungkol sa mga bagay sa kumpanya. Suportado kita sa lahat ng gagawin mo. Huwag kang mag-alala. Ate, ipangako mo sa akin yan. Tutuparin mo ang sinabi mo. Tumango si Shen Yuchu. Naman, bili-bili, ako si Shen Yuchu, laging tumutupad sa aking mga sinasabi. Lalo na pagdating sa mga ipinangako ko sa'yo. Bili-bili, nagpakita ka ng isang ngiting tagumpay sa iyong masamang balak. Kung gayon, mabuti bili-bili. Hindi nagtagal. Bili-bili, pumasok si Wang Jing na may dalang kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagsalita ng marami. Ngumiti lang siya kay Shen Yuchu at kumindat. Mukhang may magandang balita. Tinanggap mo ang kasunduan. Binasa mo ito ng pahapyaw. Pagkatapos ay pumirma ka ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos pumirma, inabot mo ang panulat kay Shen Yuchu. Tinakpan mo ang nakasulat sa itaas. Para pumirma rin si Shen Yuchu. Bagaman nagtataka si Shen Yuchu, ngunit nagtitiwala siya sa kanyang kapatid at matalik na kaibigan, na hindi siya ipapahamak ng mga ito. Malinis at mabilis niyang inilagda ang kanyang pangalan. Bili-bili nang maging tiyak na ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Wang Jing. Bili-bili, tuwang-tuwa siyang lumapit kay Shen Yuchu. Binabati kita Bili-bili. Yuchu Bili-bili. Bili-bili, ikaw na ngayon ang pinakamayamang babae sa Zhejiang Province. Bili-bili, para kay Wang Jing, parang nanalo siya ng 100 bilyong piso. Bili-bili, tuwang-tuwa siya. Samantalang si Shen Yuchu ay naguguluhan pa rin. Agad niyang binuksan ang kasunduan. Malinaw na nakasulat sa pabalat.
kasunduan sa paglilipat ng bahagi. At ang bahagi ay umabot sa 25%. Ang 25% ng Chen's Group. Bilang aktual na nagpapatakbo ng kumpanya ng pamilya Chen. Alam na alam niya ang halaga ng 25% na bahagi na ito. Hindi lang siya ang pinakamayamang babae sa Zhejiang Province. Sa buong China, siguradong mapapasama siya sa listahan. At kabilang pa sa top 3. Nagtatakang tumingin siya sa'yo. Chen mo, ano ba tong ginagawa mo? Bakit mo ibinibigay sa akin ang mga bahagi? Nakangiti mong sinabi. 8. Pangako mo sa akin. Suportado mo lahat ng desisyon ko. Pero ibinigay mo sa akin ang mga shares. Labis itong nakakasama sa'yo. Hawak ng pamilya Chen ang grupo ng kumpanya. 85% ng mga shares. Ang natitirang 0% ay nasa stock market. At ang 5% ay nasa kamay ng ibang shareholders. Ibinigay mo kay Shen Yuchu ang 25%. Kaya si Shen Yuchu ay direktang magiging pangalawang pinakamalaking shareholder ng grupo. Sa hinaharap, sino pa ang mga ngahas na maliitin si Shen Yuchu? Sino pa ang mga ngahas na sabihing ampon lang siya ng pamilya Chen? Sa pagmamay-ari ng 25% ng mga shares. Si Shen Yuchu na ang pinakamarangal na babae sa buong Hangzhou. Nagbago ang iyong ekspresyon. At formal na sinabi. 8. Ang pagbibigay ko ng shares sa'yo ay may kondisyon bili-bili. Bili-bili na gulat si Wang Jing sa iyong pagbabago. Ano ang gagawin mo? Hindi mo naman siguro pakakasalan ang iyong ate, di ba? Sa huli, babalik din ang shares sa bulsa ng pamilya Chen. Paglipat lang yan ng pera sa pagitan ng iyong mga kamay. Nang marinig ni Shen Yuchu ang sinabi ni Wang Jing, inakala rin niyang iyon ang iyong balak. Ngunit hindi siya nagpakita ng pag-aalala. Sa halip, tila umaasa pa siya. Natawa ka sa sinabi ni Wang Jing. Hindi mo na kayang magpanggap. Ano ba ang iniisip mo? Ako ba yung ganong klaseng tao? Ano ba ang iyong kondisyon? Yung walang titulo? Ang sama mo naman. Napalakas ang iyong ubo sa gulat sa sinabi ni Wang Jing. Agad na nag-abot ng tubig si Shen Yuchu para painumin ka. Nang makita ni Wang Jing ang pag-aalala ni Shen Yuchu, mukhang gustong-gusto pa yata ng tangang batang ito. Siguro noon pa man ay nasa isip na niya ito. Bili-bili siguro noon pa man ay nasa isip na niya ito. Siguro noon pa man kayong pamilya Chen ay pinalaki na siya bilang isang tagapagmana. Ang sinabi ni Wang Jing, bili-bili ay tumama sa puso ni Shen Yuchu. Bailibiyay sa totoo lang, si Shen Yuchu ay isang tagapagmana ng pamilya Chen. Ang iyong ina. Noong mga panahong iyon, nabanggit ko na kay Shen Yuchu. Ngunit hindi pumayag si Chen Hongwen. Bili-bili, pinagalitan niya ang kanyang ina dahil sa makalumang pag-isip. Bili-bili, labi ng feudalismo. Bili-bili, hindi man lang inisip ang damdamin ni Shen Yuchu. Bili-bili, pero sa totoo lang, payag si Shen Yuchu. Pero sa totoo lang, payag si Shen Yuchu. Pero noon, bata pa rin siya. Hindi marunong magpahayag. Kalaunan, si Chen Hongwen at Liu Huiqin ay bumaling. At ipinagkasundo kayo ni Liu Ruyan sa isang arranged marriage. Labis na ikinagalit ng aking ina. Nang mabanggit ang tungkol sa bata pang asawa. Mas lumala ang iyong pag-ubo. Si Shen Yuchu ay tumingin na nag-aalala at pinagalitan ka. Wang Jing bili-bili. Ano ba ang mga pinagsasabi mo? Huwag ka nang magsalita. Hawak ni Wang Jing ang kanyang dibdib. Nagpanggap na hindi makayanan ang nangyayari. Nako, tapos na. Ang ating black rose ay naging red rose na. Ang baho ng pag-ibig na ito. Muntik na akong mamatay. Kailangan ko nang umalis. Ayokong makaabala sa inyong dalawa. Pagkasabi nito, lalabas na sana si Wang Jing. Nang makita mo ito, agad kang tumigil sa pag-ubo. Sabi mo, Manager Wang, sandali lang. Bili-bili, mayroon pa akong hindi natatapos. Kailangan nandito ka. Nagkatinginan sina Shen Yuchu at Wang Jing. Alam na hindi ito maliit na bagay. Sabi mo bili-bili. Bili-bili, bukod pa sa 25% na bahagi na ito. Bili-bili, itatalaga ko rin si Shen Yuchu bilang pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya. Bili-bili, siya ang mamamahala sa lahat ng bagay sa kumpanya. Ang pagpapaunlad ng negosyo at paghirang ng tauhan. Si Shen Yuchu ang magpapasya. Hindi na kailangang magpaalam o magulat sa akin. Balak mo bang ibigay ang kapangyarihan sa pamamahala ng kumpanya? Lahat kay Shen Yuchu. At maging isa ka na lamang nakalulugod na chairman. Bili-bili nang marinig ito ni Wang Jing. Binigyan kanya ng isang nagpapasalamat na ekspresyon. Dapat noon pa ginawa ito. Si Yuchu na ang namamahala sa kumpanya. Pero sa pangalan, vice-presidente lang siya. Hindi komportable sa anumang gawin. Napakaraming oportunidad ang nakalatag sa harapan. Dahil lang kailangan pang magpasa sayo bago maisagawa. Nasayang lang lahat. Ito ay isang matalinong hakbang. Hindi inaasahan ni Shen Yuchu na pupunta ka sa kumpanya ngayon. Para tanggalin ang lahat ng hadlang para sa kanya. Bigyan siya ng shares.
at ibigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Napaiyak siya sa sobrang tuwa. Alam ni Wang Jing na tiyak. Mayroon kayong pag-uusapan na personal ni Shen Yuchu. Kaya nagdahilan siyang umalis. Sige, ipagpatuloy niyo ang pag-uusap. Pupunta na akong maglabas ng appointment notification. Mamaya, sangalan ng head office ng grupo. Ilalabas ang appointment na ito. Chairman, maghintay ka na lang pumirma. CJ, tama nga. Hindi palaging asawa ang nakakakilala sa babae. Posible na best friend niya. Pero mas mabuti kung hindi lalaking best friend. Pagkaalis ni Wang Jing, diretsong dumamba si Shen Yuchu sa'yo. Bumuhos ang kanyang mga luha. Inakap mo naman si Shen Yuchu sa baywang. At nagdikit ang kanilang mga katawan. Libu-libong salita. Pero walang masabi. Sa sandaling ito, mas matimbang ang katahimikan kaysa sa libu-libong salita. Nanghihinayang ka na kulang ang oras para makapagkwento. Marami kang gustong sabihin kay Shen Yuchu. Pero hindi mo alam kung paano sisimulan. Habang si Shen Yuchu naman, puno ng saya dahil nakuhang muli ang nawala. Lubos siyang nagpapasalamat kay Liu Ruyan. Nagpapasalamat siya sa kawalan nito ng utang na loob, at sa sobrang pagmamayabang nito. Kalmadong nagtanong si Shen Yuchu, "Kapatid, ibinigay mo sa akin ang shares. Hindi ka ba natatakot na baka magpakasal ako sa iba?" Hinaplos mo ang buhok ni Shen Yuchu, at ipinulupot sa iyong mga daliri ang mga hibla nito. Sinabi mo sa kanya sa pinakatotoong tono, "Hindi. Kapag naibigay ko na, sa'yo na yan. Kung magpakasal ka sa iba, ito na ang magiging dot mo." Medyo nagalit si Shen Yuchu. Kinurot kanya ng malakas sa iyong tagiliran. Sabi niya ng may lambing, "Ah, talaga? Kung gayon, maghahanap na lang ako ng lalaking pakakasalan. Huwag kang magsisi. Nguminiwi ka sa sakit. Masakit na. Ate, nagkamali ako. Hindi na kita gagawing dot." Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Shen Yuchu. "Ano nang sinabi mo? Ulitin mo." Bili-bili walang makapagsasabi na ang sikat na Black Rose ng Hangzhou. Ang taong sinasabing walang puso, malupit, at walang awa. Bili-bili ay may ganitong pag-ugali ng isang dalagita. Kapag kumalat ito, siguro walang maniniwala. Ilang beses na akong kinurot. Namumula na ang magkabilang baywang ko. Ngayon alam mo na kung saan ka nagkamali. Umiiyak niyang sinabi, ikaw ay sa pamilya Chen habang buhay. Bili-bili sa buhay na ito. At sa susunod na buhay din. Bili-bili tayo ay magkasama sa buhay. Bili-bili aalagaan mo ako magpakailanman. Bili-bili bubuhayin mo ako habang buhay." Nang marinig ni Shen Yuchu ang magkasama sa buhay, agad siyang dumapa sayo. At umiyak ng malakas. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Napakatagal na niyang hinintay ito. Halos sumuko na siya. Sinabi niya habang humihikbi, "CJ, magkasama tayo magpakailanman. Hindi maghihiwalay." Sinabi mo ng buong seryoso. Tutuparin mo ang pangako mo. Huwag mo akong lolokohin. Hindi ko nakakayanin ang isa pang pagtataksil. Napahinto si Shen Yuchu. Ramdam niya ang pait sa iyong puso. Nang sambitin mo ang mga salitang iyon, ang sakit na iyon, sa kabila ng laman at kaluluwa, nararamdaman niya. Tumagos sa puso. Hindi alam ni Shen Yuchu kung paano kaaliwin. Hindi alam ni Liu Ruyan kung paano siya nakatulog. Kagabi, hindi niya alam kung gaano siya katagal umiyak. Bili-bili, kinuha niya ang kanyang telepono at akmang tatawagan ka. Sakto namang tumawag si Efan. Sa kabilang linya, umiiyak na sinabi ni Efan, "Ruyan, dali ka sa ospital. May gustong pumatay sa akin." Pagkatapos sabihin yon, ibinaba ang telepono, bili-bili. "Anong nangyari kay Efan? Magsalita ka. Magsalita ka. Bili-bili. Bili-bili, anong nangyari?" Nang mapagtanto ni Liu Ruyan na ibinaba na nito ang telepono, dali-dali niyang kinuha ang susi ng sasakyan at lumabas. Suot pa rin niya ang puting damit pangkasal. Muli ka na namang kinalimutan dahil kay Efan. Nang makarating si Liu Ruyan sa ospital, walang galos si Efan. Nakluhod lang ito sa lupa at halos matumba. Kaharap ni Efan ang matandang babae ng pamilya Liu. Lumapit si Liu Ruyan kay Liu Huiqin. Labis siyang nag-alala. Sabik niyang sinabi, "Lola, anong ginagawa ninyo? Bakit niyo pinapahirapan si Efan? Kakagaling lang niya sa aksidente. Hindi pa siya lubusang nakaka-recover." Tila nanunuya si Liu Huiqin habang nakatingin kay Liu Ruyan. Ang apo niya ay masyadong nahuhumaling sa pag-ibig. Hindi mukhang na-aksidente si Efan sa lagay niyang iyan. Siguro ang bumangga sa kanya ay isang laruang sasakyan. Itinuro ng matandang babae si Efan. At tinanong si Liu Ruyan, "Tignan mo nga, saan siya may malubhang sugat? Gasgas lang ang natamo niya. Nagtanan ka dahil lang sa isang katulad niya. Para magalit ang pamilya Liu at pamilya Chen sa isa't isa. Gusto ko na kayong patayin." Hindi makapaniwala si Liu Ruyan nang marinig niya ang sinabi ng kanyang lola. Agad siyang lumapit para tingnan si Efan, "Bili. Totoo nga." "Totoo."
Sa mukha at kamay ay kaunting gasgas lamang. Dinagdagan lang ang paglalagay ng iodine. Nag-alala siya kagabi. Kaya hindi niya napansin ng maigi. Ngayon, kumupas na ang kulay ng iodine. Halata ang sugat. Sa totoo lang, wala naman talagang sugat. Ang pinakamalala ay nagasgasan lang ng kaunti. Biglang naalala ni Liruyan ang dugong iniluwa mo sa silid kasal. Iyon ay labis na pagkadismaya at kalungkutan. Kaya ka nasuklam at nagdugo dahil sa kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, dahil sa isang tawag ni Efan, nagmadali siyang sagipin ito. Balak niya sanang humingi ng tawad kay Chen mo. Ano ba ang ginagawa niya? Pero,